Naku, ito na naman ba? Hindi naman na. Ay sige, ako lang ang natatanging tagapagmana ng Immortal Physician. Ang pinakamabuting lalaki sa Immortal Physician Peak, si Chen King. Yang. May kasunduan ka rin sa kanya, pakasalan mo ako. Ako ang opisyal na itinalaga ng hari. Ang unang babaeng mandirigma ng Gretsia, si Yuye. Mabibigyan kita ng walang hanggang kapangyarihan. Pakasalan mo ako. Ako ang pinakamayaman sa Gretsia. Ang nag-isang anak ni Zhang Xiongfei, si Zhang Lingyue. Mabibigyan kita ng walang katapusang kayamanan. Ay, para lang mapakasalan ako, sobrang desperado na talaga ang master ko. Dati isa-isa lang, ngayon dalawa na agad. Dahil lang ba nanalo ako sa kanya sa Taking Divine Needle? Ang 17 beses, ang babaw naman ng loob. Kung hindi ka makapagdesisyon, kami na ang magdedesisyon para sa iyo. Sila. Ay, mag-aaway na agad. Ay, dahan-dahan lang, baka masugatan pa ako at kailangan kong magpagamot. Ay, Haoshan, mahina ang footwork mo ah. Yui, sobrang agresibo ng fighting style mo. Magpalit ng sugat, madaling malugi dyan. Ano ba ang gagawin nyo? Tipigilan muna kita. Silang dalawa ang pinakamahuhusay na mandirigma sa Gretsia. Isang move lang ang ginamit mo. Galing. Hindi naman sa tingin ko. Chen Qingyang, kung may bayag ka, laban ulit tayo. Kahit 10 beses pa, hindi mo ako matatalo. Bastos, ano ba ang gusto mo? Ano? Gagamutin ko kayo. Ganito na kayo katanda, ganyan pa rin ang pag-isip. Ay, sabi ko sa iyo eh. Ay, Naayos ko na rin ang sakit sa baga mo. ito ba ang maalamat na Taking Divine Needle? Taking Divine Needle, humuhugot mula sa kamatayan. Kapag kumilos ang Immortal Physician, nanginginig ang King of Hell. Hehehe, okay na okay, pwede na kayong bumaba. Ay. Pangit na master. Kailangan pa talagang ipakasal sa akin ng mga tao bago gamutin. Hindi na kailangan, may gusto na akong tao, umalis na kayo. Senior brother. Junior sister. Ano ba ang balak ninyo? Tatakas. Kung ganon, hindi na namin kayo abalahin. Ako si Yuye, hindi ako nagkakautang ng loob. Sa hinaharap, kung may kailangan ka, ibibigay ko ang lahat. Ganoon din ang pamilya namin, ang pamilya Shan. Sige, 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 alam ko na, sige na, sige na. Para ipag-iwan ang pataas natin sa kasuklang na lugar na ito, ang ganito yung matabi. Maghalikan tayo. Ay naku, putang ina. Master. Ang lakas ng loob mo Gunggong. Hinakot mo ang mahal kong anak na si Yingning para magtanan. Mahal, huwag kang maniwala sa mga kalokohan nitong gunggong na to. Master, ang mahal mo ba ay hindi ang leader ng 5 Poison Sect? Ang reyna ng Rakshasa Kingdom, ang Dali Kingdom. Tumahimik ka, humanda ka, bumaba ka ng bundok at magpakasal ka na. Ha? Panibagong kasunduan sa kasal. Kakakuha ko lang ngayon, titingnan ko. Kung mas mabilis ka makakapagpawalang bisa, o mas mabilis ako makakakuha ng kasunduan sa kasal. Hoy, Master. Narinig ko na ang santo ng 5 Poison Sect ay anak mo sa labas. Baka pwede kong subukang akitin siya. Gusto mong pakasalan si Yingning, di ba? Bigyan mo ako ng 500 milyong dote. 500 milyon? 500 milyon? Saan ako kukuha ng 500 milyon? Gunggong na master to. Kahit pampuhunan, wala man lang ibigay. Yung luksuan na yun, nakakainis na talaga. Araw-araw siyang nakadikit sa akin. Eh di humanap ka na lang ng boyfriend, mawawalan na siya ng pag-asa. Madali lang sabihin, wala nang matinong lalaki sa mundo. Mabuting lalaki. Ako iyon. Hoy, pare, anong ginagawa mo? Sino ka? Umalis ka dyan. Hoy, nangungopia ka sa ilalim ng palda ng maganda tapos ang lakas ng loob mo. Gusto mong sabihin ko sa kanila. Hoy, maganda, maganda, maganda. Kanina, may manyakis na gustong mangopia sa ilalim ng palda mo. Ika yata yon, manyakis. Kanina pa nakatingin na masama sa amin, ngayon naman nakikipag-usat sa'yo. Ano ba talaga ang balak mo? Tinutulungan ko kayo ng mabuti, kung ayaw nyo, edi huwag. Sinasabi mo pa na ako ang may kasalanan, hay naku, talaga naman. Ate, lahat na ng panliligaw alam ko, ito ang ginagawa mo. Aray. Manyakis. Ha? Ha?
Oksu. Mia Oksu. Teka, ano ang tawag mo sa kanya? Mia Oksu. Ha? Miaox, di ba? Walang bisa ang kasunduan. Lalakasan mo ng loob na mangakit ng ibang lalaki nang wala ako. Personal to, huwag kang makialam. Siya ngayon. Boyfriend ko siya. Ang laki. Ako si Chen Kinyang. Boyfriend ni Mingyao. Sa susunod, wag mo na siyang guluhin. Boyfriend ni Mengyao? Kapat dapat ka ba? Bakit hindi ako karapat-dapat? Tignan mo suot niya, paang pulubi. Kunin mo yang 10,000, bumili ka damit. Itong pera, ipangpagamot mo na lang. Hayop ka. Sinusumpa mo ako? Hoy, tignan mo, mahina ang tayo, maitim ang palibot ng mata. Halatang sobra sa kalibugan, hindi tatagal yan. Kung sumama ka sa kanya, ay naku. Hayop. Nanlalay ka sa akin? Mga tao, sampalin to. Hoy, hoy. Mga kuya, wag niyo akong saktan. Ako si Young Master ng pamilyang Liu. Young Master, Gagantihan kita. gagantihan. Hintayin mo. Hintayin? Eka. Wag na, mali ako. Wag magkalat ng pera, bawal yan. Kukunin ko, kuya. Kukunin ko. Ang galing mo, kuya. Hehe, syempre naman. Ako, sikat sa buong mundo, lahat gusto sakin. Tulungan kita. Hoy, wag. Ako na, kuya. Ako. Okay na. Itong pera, bayad mo sakin sa pagtuturo. Tandaan, wag masyadong mayabang, di kailangan. Tama ka. Ang galing mong lumaban, maging bodyguard mo ako. 24 oras, kasama kita. Ang katawan. Wag, di ko kayang lokohin si Shemi. 50,000 isang buwan. Hello, boss. Hello, boss. Wow, iba talaga bahay ng mayaman. Ha? Yaw. Tignan mo ako ngayon. Maganda ba? Yaw, palisin mo tong manyakis. Sige, si Chen Kinyang, bodyguard ko. Para protektahan tayo. Sa tingin ko, mas delikado tayo kapag nandito siya. Parang ikaw ang kakaiba. Sino ba ang nagsusuot ng ganyan araw-araw? At saka, ano bang maganda dyan? Napakalapad naman. Ulitin mo. Sige, ikaw ang lapad. Buong pamilya mo lapad. Mabuti lalaki ay hindi nakikipagtalo sa babae. Kung mapapatuloy ka nito, makikipag-away na ako. Hoy, Xiaoming, huminahon ka. Siya ay ang nobyo ni Mia Oksu. Siya. Sige, maliligo muna ako. Dalhin mo siya sa kwarto ng bisita. Sumama ka sa akin. Ay, Ito ang kwarto mo. wow, kahit kwarto ng bisita ay napakaganda, talagang mayaman. Magpahinga ka na, maliligo muna ako. Ha? Ginoong Liu. Ano ang ibig sabihin nito? Noong nakaraang araw, narinig ko na si Mengyao, para sa pagpapaikot ng kumpanya, ay humiram ng pera kay Ginoong Qian ngayon. Sana kay Ginoong Qian, maaari ninyong singilin ng maaga ang pera. Ang dobleng interest ay bilang bayad pinsala sa inyo. Hahaha. Madali lang yan, hahaha. Halika, uminom tayo ng sa. Mengyao, malapit ka nang lumuhod sa harap ko at magmakaawa sa akin. Si Xiaoming, ngayong gabi ay matutulog ulit sa kwarto ko. Munting kapatid na babae. Ang aktibo mo ngayon. Halika, halikan kita, yanan. Ikaw talagang malibog, kinuha mo ang unang halik ko, Yidseth. Munting kapatid na babae. Chen Qingyang, Minyaw, lumabas ka. bakit ka nasa kama ko? Kama mo. Lumabas? Yaw, sabi ko sa'yo manyakis siya. Palayasin mo siya agad. Ikaw ang humila sa akin papasok sa kwarto ni Minyaw. Ikaw pa ang nagsisinungaling sa akin. Sino ang humila sa'yo sa kwarto ni Yaw? Ikaw mismo ang pumasok ng palihim. Yaw, sabihin mo, kaming dalawang mahihinang babae. Mapanganib na iwan siya sa bahay. Grabe, ang pangit ng acting mo kahit na kung ano ang gawin mo sa direktor. Gusto lang ang kaya mong papel. Sino ang may kung ano sa direktor? Yaw, nilin lang niya ako. Sige na. Ang nangyari ngayong gabi ay isang pagkakamali. Huli na ang gabi, matulog na tayo. Paalam, Princess Flat. Sino ang tinatawag mong Princess Flat? Ha? Bastos, ano ang kinitingnan mo? Ang mga kabataan ngayon, ang galing maglaro. Hahaha. Mengyao,
Kailan mo babayaran ang utang mo sa kumpanya namin? Boss Kian, di ba kakapahiram ko lang sa'yo noong nakaraan? Pero ngayon, ayaw ko nang ipahiram. Kailan mo babayaran? Boss Kian, ang kumpanya ko sa ngayon. Hindi pa makakapaglabas ng ganoong kalaking pera. Pwede bang bigyan mo ako ng ilang araw? Hindi pwede. Pero narinig ko, hinahabol ka niyong Master Liu ngayon. Haha, matulog ka na lang sa kanya. Pagkatapos, lahat meron ka na. Si Luke Suan pala ang may pakana nito. Binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, bayaan mo ako. Pangalawa, isangla mo ang kumpanya mo. Hindi pwede. Dugot pawis ko ang kumpanyang to. Igilan ang mga salita. Seg, Sandali. sino tong walang takot na biglang sumulpot? Patayin natin to. Hoy, teka. Ang ibig kong sabihin, pwede ba hayaan mo muna akong umalis? Bodyguard ako, inupahan niya. Hindi pa kanya ako sinasahod. Duwag, umalis ka na. Salamat. Sa inyo dalawa. Chen Qingyang. Boss, baka naman pwedeng kahabagan mo kami. Seg, Ngayon, pwede na tayong mag-usap. taking divine needles. Tagayichan pika. Oh, may alam ka pala. Kapag umilos ang medical immortal, nanginginig si Heads. Noong nakaraan, isang bises, nailigtas ako ng isang tagapagmana ng Yichen Peak, si Divine Dr. Wu. Iniligtas niya ako mula sa pintuan ng impyerno. Si Wu daw. Siya nga. Hoy. Pwede na pala siyang maging divine doctor ngayon. Pero wala namang pag-unlad ang kanyang medisina, hay. Boss Kian, yung ibaba mo, madalas bang walang lakas? Ayaw mo yang gamutin? Ganito na lang, gagamutin kita. Palawigin mo ng 1 taon ang utang niya. Kung kaya mong gamutin to, hindi lang palawigin ang utang niya. Pwede ko pang tanggalin ang interest. At gusto ko pang maging kapatid mo. CJ, Wow! Parang may mainit na dumadaloy sa ibaba ko. Salamat kuya. ayos lang yan, ayos lang. Sige, tanggalin na natin lahat. Salamat kuya. Ano pang hinihintay nyo? Umuwi na kayo at yakapin ang misis nyo. Takbo na. Hindi na namin kayo abalahin. Sage na, alis na. Umuwi na kayo. Bilis, gusto kong subukan. Mga dalagita, paano nyo ako pasasalamatan? Siyempre, may sorpresa. Hindi ako nagbabayad ng membership, pwede ba tong panoorin ko? Ano sa palagay mo? Siya ang nobyo ni May Aoksui. Kailangan nating siya sa atin siya para sa kanya. Bukas, pakikipaghiwalay ako sa kanya. Bukas, tatawagan namin si Aoksui. Para makita niya kung ano ka talaga. Tumawag ka ngayon. Sige, tatawag ako. Hoy, Aoksui. Punta ka sa 0 degrees bar. Mabilis. Hoy. Hindi makontak. Tanggalin mo to sa akin, ngayon na. May nangyari ba sa kanya? Bakit palaging may problema si Aoksui? Hay naku. Kung kayo ang pupunta, parang pagkain lang kayo sa aso. Ako na lang. Salamat. Wala akong magagawa. Hindi ko pwedeng hayaang mapanganib kayong dalawa. Tigil, pwede ka bang pumasok dito, probinsyano? Bakit hindi ako pwedeng pumasok? Tingnan mo ang suot mo. Mukha kang pulubi. Ang gastos dito, libo-libo bawat gabi. Ayaw mo ba yon? Umalis ka. Umalis ka na, nakakasilaw ka. Lumabas ka. Nagmamadali ako ngayon, sa susunod na lang tayo maglaro. Sobrang satisfying na drama. Sinabi sa akin ng lolo ko na may napagkasunduang kasal para sa akin. Anong panahon na arranged marriage pa rin? Kahit sino na lang ang pakasalan ko. Hindi ko pakakasalan yang si Chen Qingyang. Punta ka sa 0 degrees bar, tulungan mo ako. Hay naku, ang babae talaga. Ikaw yung manyakis. Magpapakilala ako. Ako si Chen Qingyang. Ikaw si Chen Qingyang. Aotsue, ito ba yung probinsyano? Yung nobyo mo? Ahahaha. Aba, hindi mo ba tiningnan ang sarili mo sa ihi? Nga, si Aotsue ang may pinakamayaman sa amin na second generation rich kid. Ikaw pa ba? Baka gusto nitong magpangga. Teka, paano mo nalaman ang sinabi ko kay Meng Yao? Bakit ko sasabihin sa'yo? Aba, gusto mo ng suntok? Paano ka nakikipag-usap kay Aotsu? Tumigil ka. Kung hindi mo sasabihin ngayon, hindi ka makakalabas. CJ.
Hoy, Kumusta si Aoksu? Wala bang nangyari? aba, wala. Gusto lang niyang mag-inuman kayong dalawa. Hindi basta-basta mapapasipika ang kontrata ng kasal, di ba? Totoo palang fayank ni Aotsu. Hindi ko tinatanggap yang kasunduan. Umalis ka. Aba, ikaw ang nagsabi niyan, wala akong kinalaman. Maraming nakarinig. Ako si Mi Aochu. Responsible ako sa sinasabi ko. Umalis ka. Aba, paalam. Hindi na pala tayo magkikita. Boss, yung lalaki, nagwawala sa lugar ko. Ikaw, ako. Kuya Chen, Xiao Gaozi. hahaha. Walang respeto kay Kuya Chen? Tanggal kayo, alis. Kuya Chen, pumunta tayo sa tahimik na lugar. CJ. Parang siya yung bar owner na si Gao Hongyi. Maami pa raw negosyo si Gao Hongyi. Worth siguro 10 bilyon. Baka kaya yung Chen na yon nagbayad para lokohin si Aotsu? Bahala sila. Inom tayo. Nga, inom. Ang galing mo na, Xiao Gaozi. Kuya Chen, huwag mo akong asarin. Gusto ko rin maglingkod sa master sa bundok, pero hindi ako magaling. Kaya bumaba ako. Nitong mga taon, nakapagbukas lang ng 13 KTE, 26 hotpot restaurants, 36 caves, 78 bars. Sa kabuuan, mga 4 or 5 billion lang. Nahihiya ako sa resources na binigay ng master. 4 or 5 billion. Ang daming binigay ng matanda. Nung nagsimula ako, lahat ng pondo at connections galing sa master. Aba, yung matandang yan, wala man lang binigay sa akin. Kailangan ko pang kumita ng 500 milyon. Hoy, na pala, mayaman ka ngayon, di ba? Pahiram naman ng 500 milyon. Bakit wala? Kuya Chen, meron naman. Pero tumawag talaga si master. Sabi niya, ay siguro hindi ka bigyan. Kung hindi, Hoy, hindi ka rin pwedeng bigyan ng trabaho. Lalo na hindi ka pwedeng bigyan ng koneksyon. talagang walang hiya. Sobra na. Hoy Kuya Chen, kahit hindi kita mabigyan ng pera, pwede kang gumastos sa lahat ng negosyo ko. Ito, black card, libre lahat. Hindi ka ba natatakot na maubos kita? Naku Kuya Chen, ikaw ang bisita, karangalan ko yan. Dito, pinakamagandang alak, pinakagandang babae, sabihin mo lang. Ayusin ko lahat. Hoy, sige na. First time, mag-ingat muna tayo. Hoy, puntahan mo. Lahat ng babae dito, ipatawag mo lahat sa akin. Hehe, biro lang. Hahaha. Kuya Chen, kinabahan ako. Alam naman ng lahat na magkasundo kayo ni Junior Sister. Kung totoo yan, hindi ko na alam kung paano ko siya haharapin. Hoy, nga pala Kuya Chen, kamusta na kayo ni Junior Sister? Mahaba ang kwento. Sige, sa susunod na lang. Aalis na muna ako. Kuya Chen, isasama kita. Hoy, sige na Xiao Gaozi, uwi ka muna. Sige. Hoy Kuya Chen, may next round pa ba? Presidential suite. Samahan kita buong gabi, okay? Umalis ka. Anong akala mo sa akin? Ha? Ikaw na naman? Kung ayaw mong magkagulo, umalis ka na. Bossing, hindi pa naman kami nakikipag-break sa engagement. Hindi ko naman pwedeng hayaan na ang aking nobya ay makipag-check-in sa iba. Hoy, ikaw. Sige, ganito na lang. Magtiis ka muna ng ilang araw pag nakipag-break na kami. Gawin mo ang gusto mo. Pera ba ang gusto mo? Ha? Hoy, hawakan mo ito at umalis ka. Pero bossing, ang edukasyon na natanggap ko. Kulang pa ba? Ha? Umalis ka. Hoy bossing, tama ang hinala mo sa akin. Kung talagang nagmamahalan kayong dalawa, di gawin mo ang gusto mo. Sino? Nagmamahalan kami. Umalis ka. Bossing, tingnan mo ito. Ilan, paano kung ganito? Mauna ka muna sa ilalim ng tulay, hanap ka na lang ng mabubuting loob. Gusto mo mamatay, ha? Ate, huwag kang magpadalos-dalos. Ate, ina. Ay, bakit ka ba ganyan kay Nat? Nadapa ka tuloy. Kung matapang ka, huwag kang umiwas. Hala. Ate, bakit ka sumusubok sa suntok ng iba? Ang galing mo, Kuya Chen. Ako na ang maghatid sa'yo pa uwi, tulungan na kita hanggang dulo. Ayoko nang umuwi. Di sa bahay ni Minyaw na lang. Ayoko, inis ako sa kanya. Hoy, huwag kang susuka. Ihahatid na kita.
Ew, ang baho. Paano kung hubarin natin ang damit niya? Hala, hindi pwedeng gawin yan. Paano kung magising siya at sabihin sinamantala ko siya? Sige na, inaantok na ako, matutulog na ako. Hoy, hoy. Kung ipapakita mo sa akin yan, baka hindi na ako antukin. Hindi pwedeng gawin yan. Hindi ko magagawang magtaksil sa junior sister ko. Ay, putangina. Ate, bakit mo ako sinipa? Ikaw ba ang naghubad ng damit ko? Ikaw mismo ang naghubad dahil mainit ka. Ano pa ang ginawa mo? Ano pa ba? Natulog lang tayo ng magkasama. Layas. Pwede ko bang sabihin na baka ikaw mismo ang gumawa nito? Lumabas ka. Ayoko nang makita ang mukha mo. Ay, luwas, kabayan mo na siyang daan, siya natuwa sa kwarto. Ako. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Bastos, saan ka humahawak? Hala. Ako, lubusang ginamot ko ang dysmenorrhea mo. Libre ang serbisyo, pero ang 900 at 98 para sa kwarto ay kailangang bayaran. Kakaiba. Parang hindi na talaga masakit. Talagang rigla nga pala. Bakit hindi pa umuwi si Chen Qingyang? Kahapon lang niya tinulungan ako sa problema kay Boss Kian. Tapos ganito pa ang trato natin sa kanya. Hindi kaya ayaw na niyang bumalik? Kagabi. Malinaw na kasama niya si Mi Aotsu. Sabihin mo, dalawang magkaibang kasarian, mag-isa, nagliliyab ang damdamin. Isang beses na hindi ko napigilan ang sarili ko. Alam mo na yan. Ano ba ang naiisip mo sa maliit mong utak araw-araw? Nagsiselos ka ba? Hindi ako nagsiselos, hindi talaga. Siyang tunay na nobyo ni Mei Lexu. Ano naman ang problema doon? Dati naman kayong hindi magkasundo ni Mi Hue. Mabuti pa kung ikansel niya ang kasal at ikaw na lang ang pakasalan. Kung magsasalita ka pa ng ganyan, tignan mo kung paano kita pagbabayarin. Wow, ang ganda ng eksena. Libre lang ba itong panoorin? Kailan ka pa dumating? Kanina lang nung kayong dalawa ay nagkakantutan. Buti na lang hindi ko narinig ang mga sinabi mo kanina. Kaya kahapon, ikaw as si Mi Hue. Talagang nagkantutan ba kayo? Hoy, ano ba ang tingin mo sa akin? Huwag kang magkunwari, mga matatanda na tayo. Alam na namin yan. Ano bang alam mo, bukas na bukas ay kakanselahin ko na ang kasal. Kakanselahin ang kasal, baka kagabi ay nabigo ka sa pag-akyat sa kama at napahiya. Alam ko na, kagabi ay may regla si Exu. Kaya pala hindi ka nakakain. Kaya pala ang init ng ulo mo ngayon. Ano ang tingin mo sa aming yaw-yaw? Ayos na, wag na. Hoy, Exu, ano ang nangyari? Mengyaw, nandyan ba si Chen Qingyang sa tabi mo? Nandito siya, bakit? Bigyan mo siya ng telepono agad. Hoy, Chen Qingyang, marunong ka ba ng medisina? ang bayad ko ay napakamahal. Basta maligtas mo ang tatay ko, bibigyan kita ng 1 milyong piso. Boss, nasaan ka? Pupuntahan kita agad. Pwede kitang ihatid. Hayaan mo na siya. Wow, ito pala ang bahay ng pamilya Mei. Mei Xue, lumabas ka at salubungin mo ako. Hoy, ano ba ang sinisigaw mo dito? Ako ang nobyo ni Mei Xue. Talaga ba? Sa itsura mo mahirap, ang mga kaibigan ko dito. Kahit sino sa kanila ay mas magaling kaysa sa iyo. Sabi mo pa na ikaw ang nobyo ni Miss Mi. Pakang pala ka na gustong kumain ng gansa. Kuya, baka pwedeng pumasok ka muna para magtanong. Umalis ka dito. Wala akong oras para sa iyo. Naiintindihan ko na, parang sa mga costume drama ba na kailangan. Mabait ka naman, par. Hehehe, sabihin mo sana agad, kuya. Medyo maalam din ako eh. Pang merienda nyo itong 200 pesos. Parang pulubi ang trato mo sa amin. Kuya, pag-usapan natin kung kulang. Eto ano ba? Suntukin ninyo siya. Pwede bang usap na lang? Ako. Pwede na ba akong ipasok ngayon? Pwede. Pwede. Ano ang hinihintay mo? Bilisan mo. Chen Qingyang, Ay, sundo na ako ng nobya ko. sino ang nobya mo? Kung ayaw mong kilalanin ang kasunduan. Kagabi nga, nag-check-in tayo sa hotel. Nandito pa ang resibo ng bayad. Kapag may nagkalat, papahirapan ko.
Pwede na ba akong pumasok ngayon? Pwede. Tatay, dinala ko ang doktor para sa'yo. Kahit si Dr. Wu, hindi na ito maaring gumaling. Bigla na lang lumala. Mukhang malapit na ang huli ko. Pwede bang tignan ko? Magulo ang mga ugat, baligtad ang daloy ng dugo. Lahat ng internal organs ay nasira. Tito, malubha nga ang sakit mo. Kaya pa bang gamutin? Huwag kang mag-alala. Kahit nasa hukay na, ibabalik kita. Ang galing mo palang magpagamot, binata. Ano ang pangalan mo at kanino ka nag-aral? Ako si Chen Qingyang. Nag-aral ako kay. Chen Qingyang. Ikaw pala ang nobyo ni A. Chui. Ako nga. Mabuti naman. Bago ako mamatay, makikita ko kayong ikasal. Wala na akong panghihinayang. Kahit mamatay ako, hindi ako makakasal sa kanya. Ikaw, papatayin mo rin ba ako? Arj, Tulungan mo ang tatay ko. tumigil ka. Ikaw, Anong ginagawa mo? Gusto mo bang patayin si Tito Mi? nagpapagamot ako. Ikaw, ano? Kahapon, binabastos mo ang nobya ko. Ngayon, nandito ka pa rin? Ikaw, isang probinsyanong di alam kung saan galing. Ayaw mo bang magpagamot? Hindi ko kaya. Ikaw ang magaling. Sige, ikaw na ang magpagamot. Hindi ako marunong magpagamot. Ngunit hindi ako tulad ng ilan na nagkukunwari na alam ang lahat. Sun Ziyang, ganito na ang kalagayan ng tatay ko. Pwede bang huwag kang magulo rito? Outswe, alam kong desperado ka sa paghahanap ng lunas. Pero itong probinsyanong ito, talaga bang magagamot niya si Tito Mi? Outsu. May paraan ako para magamot si Tito Mi. Pero kailangan mong pumayag sa isang kondisyon. Ano yon? Iwanan mo siya at takasalan mo ako. Hay, ang galing mo sa pagsasamantala ha. Huwag mo siyang pakasalan, mukhang siraulo yan. Ito ang 1 milyon na bayad sa'yo. Ituring mo na lang itong kompensasyon sa pag-iwan. E di, pagpalain nawa ang bagong kasal. Talagang probinsyanong walang alam. Sabihin mo, ano ba talaga ang paraan para magamot ang tatay ko? Ipakilala ang manggagamot na si Wuyu daw. Wuyu daw. Nakuha mo si Wuyu daw. Hoy, batang to, bakit hindi ka pa umalis? Maghihintay pa ako, baka sakaling hindi niya kaya, subukan ko. Sino ka ba? Mas magaling ka pa kay mga gamot Wuyu daw. Dumating na si mga gamot Wu. Manggagamot Wu, sa inyo na po ang sakit ng katay ko. Kumusta po? Malubha na si Ginoong Mi, wala na akong magagawa. Manggagamot Wu, pakiusap po, mag-isip pa kayo ng paraan. Kahit gaano kamahal na gamot, handa kami. Hindi ito usapin ng pera, kulang lang ang kakayahan ko. Sa mundo, dalawa lang ang maaring makagamot kay Ginoong Mi. Sino po ang dalawa? Ang isa ay ang kasalukuyang Diyos ng medisina. Ako ay isa lamang niyang estudyante, ang Taking Shenzhen. Kayang buhayin ang patay, kung maaari siyang makausap, tiyak na gagaling. Sayang lang at nagtago siya sa Yiqianfeng. Kahit makita siya, baka huli na ang lahat. At ang isa pa, Ang isa pa ay ang aking senior brother. Mas magaling pa ang kanyang Taking Shenzhen kaysa sa akin. Ngunit, Senior brother, bakit nandito ka? Senior brother, namiss kita. Hahaha, manggagamot Wu. Ang bata niya, paano siya maging senior brother mo? Pero ang senior brother ay, Anong senior brother? Bago ka pumasok. Ilang araw lang siyang nagluto ng gamot para sa matandang yon. Pero ngayon pinalayas na rin, di ba? nga, akala ko ano, isa lang pa lang. Maliit na katulong na pinalayas, aha. Ay nako, hindi naman pwedeng patagalin pa ang sakit ni Uncle May. Sakto, nitong mga araw na to, may mga natutunan akong paraan mula sa bundok. Subukan ko kaya? Wala namang mawawala. Nga, siguradong magiging maayos kung si senior ang gagawa. CJ, subukan mo. Hindi ako naniniwalang kayang gamutin niyang manggagamot na, yon si Uncle Me. Apos na? Sabi ko na nga ba, hindi kayang gamutin. Bakit itim ang dugo? Tatay, Dr. Wu, salamat sa pagliligtas mo sa akin ulit. Ah, hindi ako. Si Senior ang gumawa. Hoy, Qingyang. Salamat sa iyo, mabuting manugang. Baka gusto mo munang tingnan ang pakiramdam mo.
Ay, wala na akong nararamdamang sakit. Naku, hindi pa ako nakaranas ng ganito kasaya sa pakiramdam. Baka gusto mong subukang tumayo. Ano ba yan? Ilang taon nang nakahiga ang tatay ko. Dahan-dahan, tatay. Haha. Ito, paano ito nangyari? Sun Jiang. Umalis ka. Ayaw na kitang makita. Aotsue, pakinggan mo muna ako. Nagawa mo na ang gusto mong ipagyabang, natikman mo na rin ang kahihiyan. Bakit hindi ka pa umaalis? Gamutin din kaya kita. Pero ako kasi, hindi naman gaanong maasahan sa paggamot. Minsan nakakapagpagaling. Pero minsan naman, ay baka lalo pang lumala. Tulad ng hindi makontrol ang pag-ihi at pagdumi, mawalan ng kakayahang magkaanak. O maging gulay. Ako, nakakatakot. Chen Qinyang, ang galing mo. Hintayin mo lang. Salamat. Ngayon mo lang nalaman ang kabutihan ko. Huli na, napawalang bisa na ang kasunduan natin. Ano? Napawalang bisa? Hindi ako pumapayag. Huli na. Pumayag na siya. Mabuti manugang, bakit ka pumayag na pawalang bisa ang kasunduan? Ako, uncle, hindi ko talaga kayang tiisin ang anak ninyo. Ano nang sinasabi mo? Ano nang mali sa akin? Ano nang mali? Si Wael, hindi makatuwiran, walang utang na loob, hindi nagbabayad ng utang. Marami pa, Ang pangit-pangit mo na. Nang insulto ka pa ng iba. pangit ako. Magtanong ka sa Medical Immortal B. Ako sa Medical Immortal B. Kilala bilang napakagwapo sa loob ng 100 milya. Nga. Guwapo. Mukhang ngang pangit. Ang bata naman. Hinahanap mo ba ang pangit? Dito, hindi ko na ibabalik ang kasunduan sa kasal. Mag-asawa na tayo ngayon at mamayang gabi na ang gabi ng pag-asawa, magsikap tayo. Na magkaroon ka ng malusog na anak sa susunod na taon. Mabuti. Paano mo ibabalik? Bakit ko ibabalik? Natanggap ko na ang pera. Hindi ba yun bayad sa konsultasyon? Sige, magbigay ka ng presyo. Ang galing mo. Ang kabuuan ay 5 bilyon, bawas 1,000 milyon, bawas. Isa pang presyo, 4.8, 900 at 91 milyon. O, at ang utang mo sa akin na 900 at 98. Umalis ka. Kung ayaw mong ibalik ang kasunduan, sabihin mo ng direkta. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Hoy, hindi mo ba susubukang tumawad? Baka sakaling magtagumpay. Anong tawad? Umalis ka. Hoy, senior brother, gusto ko pa matuto. Nang ano? Alagaan mo ng mabuti ang katawan ni Tito. Hoy, sigurado ba kayo? Hindi lang ka. Anong pag-usa? Umalis ka. Naku, Aotsu, bakit mo kailangang ibalik ang kasunduan sa kasal kay Kinyang? Hindi ko siya gusto. Si Pinyang ay magaling sa medisina at mabuting tao. Bakit mo siya ayaw? Kailangan ba ang Sun Jiang? Hoy, itong isa ay mabait sa babae at walang pumipigil. Gusto mo bang ipasa ng tatay ang pamilya sa ganitong tao pagkatapos niyang mawala? Sige, tatay, alam ko na. Naku, Hoy, itong babaeng leon, hindi ba niya alam kung ano ang paghingi ng mataas na presyo at pagtawad? 5 bilyon na dote. Kailan ko pa kaya ito mabuo? Junior sister, hintayin mo ako. bata, narito ako upang magbayad sa iyo. Ako? Naalala ko, bumalik ka para magpagamot, tama ba? Magpagamot sa iyo? Sa iyong mababang antas na medisina, ikaw ay isang mabahong tagagawa ng gamot. Paulit-ulit mong sinisira ang aking plano at hinahamak mo ako sa harap ng publiko. Ngayon, isasara ko ang iyong bibig. Suntukin siya. Hoy, sandali. Sabihin mo na agad ang gusto mong sabihin. Kung hindi, dadalhin kita sa ospital. Baka hindi ka makapagsalita sa loob ng kalahating buwan. Kuya, hindi ba gusto mong pakasalan si Meoxue? Sa totoo lang, hindi ko talaga siya gusto. Paano kung ganito? Bayaran mo ang aking bayad sa pagbalik ng kasunduan at iyak na hindi ko na siya makikita. Sedge, magkano? 5 milyon. Inaasa mo ako. Suntukin mo ako. Hala, teka, pwede bang 300 milyon? O kaya 200 milyon na lang? Suntukin mo sa bibig. Pwede bang pag-usapan muna natin yung bayad sa pagpapawal ng kasal? Ako, yung at ko, taga Wujisek siya. Kapag ginulo mo ako, hindi ka papayagan ng Wujisek. Wujisek, parang narinig ko na yan. Ang Wujisek ang nangungunang grupo sa mundo ng martial arts sa Tsilan City. Ang galing naman. Na, ano ba yung hinahanap mo sa akin kanina? Para magpagamot, di ba? Ano ba ang ginawa mo sa akin? Ay, naku. Nagkamali ako. Tingnan mo nga ngayon kung makakabangon pa yung ibaba mo. Kaya mo yan. Tingnan mo ito, may nararamdaman ka na ba ngayon? Huwag kang mag-alala, maghanda ka ng 500 milyon para sa bayad sa paggamot, siguradong gagaling ka. Ano ba nangyayari ngayon? Chen Qinyang. Hintayin mo lang ako. Ay, kayong dalawa, naghihintay ba kayong mahaba-haba sa pagbalik ko? Mayabang.
Sino ba ang naghihintay sa'yo? Kumusta na yung sakit ni Uncle May? Siyempre, pag ako ang gumawa, siguradong magiging maayos. Nga pala, ano na yung tungkol sa pagpapawal ng kasal? Hay. Gusto mo ba ako? Sino ang may gusto sa'yo? Sabihin mo. Hay, nabigo. Hindi binigyan ako ng bayad para sa pagpapawal ng kasal ng babaeng yon. Ikaw ang magpapawal ng kasal, tapos hihingi ka pa ng bayad kay Itsu. Ang kapal ng mukha mo. Hindi mo maintindihan, ito ang tawag sa pagiging pabigat ng may pagmamataas. Walang hiya. Wala akong magagawa, ganyan talaga ako, napakaguwapo. Umaasa sa mukha. Liu Xuan. Sinabi ko na sa'yo, imposible sa atin. Hindi ikaw ang magdedesisyon kung possible o hindi. Ano ba ang ibig mong sabihin? Nagpost lang ako sa grupo ng mga kaklase tungkol sa relasyon natin. Liu Xuan, wala ka bang hiya? Sinabi ko na sa'yo, may boyfriend na ako. Pwede bang huwag mo na akong guluhin? Yung probinsyano noong nakaraan, naghanap ka lang ng basta-basta para magpanggap. Akala mo ba tanga ako? Maniwala ka o huwag. Sige, mag-i-invite ako sa mga kaklase natin para makita-kita mamayang gabi. Kung madadala mo siya, maniniwala ako. CJ. Kuya, Nang ilabot ang balahibo ko. Ano ba ang gusto mo? pwede ba maging boyfriend mo ako ngayong gabi? Ako? Renan, Maging boyfriend mo? Renan, Hindi pwede. Boss mo ako ah. Hoy. Sa puso ko. Si Mea Oxy lang ang may puwang, wala nang iba. Talaga? Kaninong nag-iingay sa labas na gustong magpa-cancel ng kasal? Ako si Chen Qinyang, tapat sa pag-ibig. Hanggat hindi pa nakakansela ang kasal ko kay Mea Oxy, hindi ko magagawa ang isang bagay na magkakasala sa kanya. Sabihin mo na ang kondisyon mo. Kailangan dagdagan ng bayad. Chen Qingyang, wala ka bang hiya? Binibigyan ka ng yaw-yaw na sweldo, buwan-buwan. Ang 50,000 para sa talent, ibang presyo para sa katawan. Magkano? Hehe, hindi naman kalakihan. Yaw-yaw, bakit mo talaga binigay sa kanya? Salamat, boss. Ha? Ayaw nyo. Aalis na lang ako. Ha? Sa tingin ko itong suot mo. Ayos na ito, tara na. Alis na tayo. Meng Yao, Hindi siya isang probinsyano, boyfriend ko siya ngayon. Chen Qingyang, siya ba talaga si Chen Qinyang? Nakuha niya ang dalawang pinakamagandang babae sa klase ng sabay. Mukhang mahirap pa, nangaliwa pa, karapat dapat sa kanya. tama. Tingnan natin kung paano niya ito lulutasin. Huwag kayong sumunod. Nako, Young Miss, hindi ba't nagdesisyon ka nang magpa-cancel ng kasal? Hanggang hindi pa ako nakakansela, siya pa rin ang fian ko. Huwag mo siyang lalapitan. Bakit? Gusto mo ba siya? Ako si Miao Tzu. Paano ko magugustuhan ang isang tulad niya? Mabuti naman kasi gusto ko siya. Ikaw. Magkumpetensya na lang tayo ng patas. Ano ba ang nangyayari? Dalawang babae para sa isang lalaki? Paano niya nagawa yon? Paano ito nangyari? Chen Qingyang, dapat kitang turuan ng leksyon ngayon. Gusto mo na namang makipag-away. Probinsyanong gunggong, puro away lang alam. Ano pong may tutulong ko, Ji Liu? Bigyan mo ako ng isang boat ng Moonlight Beauty, Sage. Nakita mo na ba ang Moonlight Beauty na nagkakahalaga ng 100,000 piso bawat bote? Sage, Ji Liu, baka hindi niya ito narinig. 100,000 piso, isang taon niyang sahod yan. Gusto mo bang tikman? Mahirap. Nakalimutan ko. Hindi naman umiinom ang aso. Hahaha. Gusto mong uminom, gusto mo. Dumapa ka tulad ng aso at dilaan mo ito.
Bibigyan pa kita ng isa pang bote. Wag na, wag na. Nanghingi pa siya ng alak sa iba, napakahina. Ano ba ang nakita nila sa kanya? Ikaw, Alam mo ba kung magkano ang iyong tinapon? 2 baso lang ng Moonlight Beauty, bakit ka ganyan? kung ganoon lang, magdala ka na mas maganda. Kunin mo ang pinakamagandang alak dito. Nagpapanggap ka bilang aming EIE na may black card. Alam mo ba ang mga kahihinatnan nito? Probinsyanong gago, bakit ka nagpapanggap na may black card? Ha, hintayin mong mapalayas ka dito. Sa hinaharap, hindi ka na makakapasok sa mga bar at KTE sa Silan City. Hindi ka na makakapasok. Hindi ka man lang tumingin sa sarili mo. Kapat dapat ka bang gumamit ng black card? Narinig ko na kahit ang mga bilyonaryo ay hindi makakuha ng black card. Gusto mo bang magyabang kahit mamatay ka pa? Ganito na lang, subukan mo para malaman kung totoo. Hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang katotohanan. Ha, gusto kong makita kung hanggang kailan ka magpapangga. Chen Qingyang, umalis na tayo. Anong umalis? Chen Qingyang, sinusuportahan kita. Boss, may probinsyanong gago dito. Nagpapanggap bilang aming EIE na may black card. Nagpapanggap na may black card. Sa palagay ko siya ay Chen Qingyang, ipaalam sa boss. Sinabi niya na kapag dumating si Chen Qingyang, siya mismo ang mag-asikaso. Probinsyanong gago, bakit ang tagal mo? AMEA, ang black card mo. Baka nakuha mo lang sa basurahan. Hahaha. Kuya Chen, Kuya Chen. Dragon Supreme Drink, Boss Gao. Kasama ko lang mga kaklase ko sa inuman. Ikaw pa mismo ang dumating at may dalang magandang alak. Sinong gago ka? Kuya Chen. Ayos sa. Nga pala Kuya Chen, itong alak na to, binili ko to ilang taon na ang nakalilipas. Sa halagang 5 milyon, ito ang Supreme Dragon's Drink. Isang bote lang sa buong mundo, para lang sa iyo at sa 2 ate mo. Mukhang masyadong masaya sa inuman si Young Master Liu ngayong gabi Baka kulang pa tong isang bote. Kuya Chen, huwag kang mag-alala, itong bote ay para sa iyo at sa 2 ate mo. Pa sa iba, may iba pa akong inihandang alak. Kuya Chen, ito ang Goddess Tears, 500,000 isang bote. Mr. Chen, nagkamali ako. Sana'y patawarin mo ako. Ako'y kahabagan mo. Gagong bata ka. Humahap ka ng bastos kay Kuya Chen. Ha? Kuya Chen, pinatapon ko na yang tao na yan para maglinis ng kubeta. Ano pa po ang gusto mong gawin? Kahit ano. Ay naku, tao mo yan, ikaw ang bahala. Huwag na akong makialam. Aside po. Narinig nyo ba? Sinabi ni Kuya Chen, masyadong lasing si Young Master Liu. Bakit hindi pa kayo umakyat at painumin siya? Inom tayo. Mangahas kayo. Ay, di na ako makakaabala sa saya ni Young Master Liu. Ito lang to. Ako na lang ang uwi at inumin. Kuya Chen, huwag kang mag-alala. Asikasuhin ko ng mabuti itong si Young Master Liu. Ibigay mo sa akin ang alak. Mengyao, kanina lang sinabi ni Boss Gao. Ang alak na to ay para sa mga ate niya. Malapit na kayong maghiwalay ng kasal. Hindi pa sigurado kung sino ang pakakasalan ni Chen Qingyang. Kanino ba talaga ito? Pwede bang akin na lang? Hindi. Ikaw, talaga bang inumin niyo to? Inom, 5 milyon yan bilisan mo. Iba talaga ang Supreme Dragon's Drink. Tara, tagay ulit. Nina. May pampagana pala tong alak. Ako. Bitawan mo ko. Chen Qingyang, manyakis ka. Chen Qingyang, anong ginagawa mo? Chen Qingyang, hayop ka talaga. Ay, inaakusahan niyo ko. Kung hindi lang dahil sa tibay ng resistensya ko. Matagal na kayong mga baguhan na ginagamit ng ibang lalaki.
100 beses na. Sino ang tinatawag mong baguhan? Bakit lahat kami nahilo, ikaw lang hindi? Bastos, ikaw ba ang naglagay ng gamot sa inumin? Habang lasing kami. Chen Qingyang. Aray! Ang lupit ninyo. Kasalanan mo yan sa kabastusan mo. Ate, tinutulungan ko lang kayo. Wala bang ibang paraan para tulungan kami? Meron, pero matagal magluto ng pangalis ng lasing. Ako kung sure, isa lang kayang iligtas. Bahala na. Bastos ka talaga. Hindi ba kayo makatarungan? Hindi. Hindi makatarungan, tapos pinalayas pa ako. Ang lamig, wala man lang kayong damit na ibinigay. Hala, sino tong asong kalye? Oy, young Master Son, gumaling ka na ba? Bata, sinabi ko sa'yo, hindi ka pababayaan ng Wuji Sect. Ilan lang kayo sa Wuji Sect? Alam kong magaling kang lumaban, pero walang kwenta yan. Nakuha ko na ang 5 Elements Order ng Wuji Sect. Madali lang kitang puksain, parang langgam. Malakas ba talaga ang 5 Elements Order ng Wuji Sect? Ngayon, ipapaliwanag ko bago ka mamatay. Wuji Sect ay may 9 na antas. Ang at ko ay pang 5 antas, leader ng Crimson Flame Hall. Ang Crimson Flame Order na ito ay makakapag-utos sa 1,000 tao. Kung ayaw mong habulin ka ng buong mundo, sumama ka na lang sa akin para litisin. Sige, tingnan natin. Huwag kang pumunta. Ang Wuji Sect ang pinakamalakas sa mundo ng martial arts. Halos walang nakakalabas ng buhay. Okay lang, may paraan ako. Bata, kapag gusto ka ng Wuji Set na mamatay, walang makakapigil. Tara na. Tara na. Wow, nakatayo ng matuwid, totoo ba to? Anong oras na? Nagbibiro ka pa rin. Kinakabahan ka ba? Akala ko ba wala kang kinakatakutan? Sana, pag nakita mo ang ate ko, ganyan ka pa rin kakalma. Tara na. Ikaw si Chen Qingyang. Tunay na tunay. Taga, putulin ang mga kamay niya. Wow, ganda, ang lupit mo, baka walang magkagusto sa'yo. Walang galang. Bastos. Hoy! Ikaw ang unang umatake, tapos ikaw pa ang may ganang magreklamo. Ate, huwag mo nang patulan yan. Lahat, sugurin niyo siya. Patayin niyo yan. Dumating na si Boss Gao Hongye. Gao Hongye. Ang pinakamatahimik at misteryosong big boss at Silan City. Ang lakas ng loob mo, Hallmaster Chiyu. Ano ang dahilan ng pagdating ng Boss Gao? Wala akong pakialam sa mga gawain ng inyong Wuji Sect. Pero yung pag-away sa kuya ko, hindi pwede. Kuya Chen. Hindi naman ako huli? Hindi. Ikaw talaga ang kuya ni Gao Hongye. Magkababata kami sa isang baryo. Tumaya siya noon, natalo sa akin, kaya ako tinawag na kuya. Huwag mo nang isipin yun. Sage, dahil malapit ka kay Boss Gao, sundin natin ang batas na mundo. Hindi usapin ng tama o mali, kundi ng panalo o talo. Chen Qingyang, handa ka bang sumaba? Hindi pa ako natakot kahit kailan. 3 laban, 2 panalo. Ang matalo, puputulan ng kamay. Simulan na natin. Hoy, sandali. Natatakot ka na ba? Kung tatawagin mo akong lolo ng 3 bises, baka isang kamay na lang ang putulin ko sa'yo. Anong tawag? Lolo. Sunod-sunuran. Hahaha. Anong wordplay yan? Gandang-ganda, palitan natin ang pusta, ano? Sabihin mo. Kung matatalo ka, papagapangin ko siya mula rito hanggang sa bahay ng aking nobya. At sa bawat hakbang, sasabihin niya, ako ay isang palaka. Gusto kong makakain ng gansa. Sage, ngayon, ipapakita ko sa'yo kung paano ka mamatay. Hindi kita lolokohin. Ikaw ang unang mag-break. AMEA. Akala ko ba magaling ka? Yun pala, di ka marunong. Hindi na ako magpapakumbaba. Bagsak ka na, par. Kailangan kong mag-isip ng paraan. Buti na lang may swerte mula kay Itsu. Paano nangyari yon? Siguradong swerte lang yan. AMEA. Sabi ko na nga ba, swerte lang yan. Mukhang di mo nga alam kung paano gamitin ang bridge. Ganda, pwede bang iba ang maging bridge ko?
Interesting. Wed. Ikaw na ang bahala. Magkasundo ang mag-asawa, epektibo ang resulta. Sino ng kasundo mo? Sunod na laro. Ha? Nasira daliri ng kapatid ko. Ako na ang susunod. Grabe, pati sariling kapatid ganun katindi. Chen Qingyang, huwag kang makipaglaro sa kanya. Champion siya sa Pro League. Kung takot ka, patas na lang. Bakit hindi? Laro tayo. Chen Qingyang. Ganda. Panalo na ako, di ba? Isang tira, linis mesa. Ang galing mo, Kuya Chen. Ay, swerte lang, swerte lang. Ganda, usap na tayo tungkol sa bayad. Pwede kitang palayain. Pero yung pagbugbog mo sa kapatid ko, kalimutan na. Ay, ayaw magbayad. Huwag kang magpakalabis. Chiyu, kinakampihan mo siya? Wawasakin ko ang Chihu, hal mo ngayon din. Hindi kita kayang talunin, pero kung gagalawin mo ang Chihuhal ko, lalaban ka sa buong Wuji sect. Hindi ka ba natako sa Wuji order ng leader? Chiyu. Sa diksyonaryo ni Gao Hongye, wala ang takot. Ano ibig sabihin yan? Ganda. Hoy, leader. Sinong nagpahintulo sa'yo na dapin si Chen Qingyang? Kung masugatan mo siya kahit konti, hindi ka na mabubuhay. Opo. Chen Qingyang, magkikita pa tayo. Ay, ang galing mo talaga, Kuya Chen. Pati si Shen Wuji, na-handle mo. Ay, madami na kasing nakapagpakancel ng kasal sa akin. Kaya natural lang na marami akong koneksyon. Bukod sa kin, sino pa ang may kasunduan sa'yo? Ano nang pakialam mo? Pareho lang naman, ikaw din, kakanselahin din naman. Ikaw, kanselahin mo na. Ay. Hindi pa natin napag-uusapan ang bayad sa pagkansela. Ay, Kuya Chen. Ay. Huwag kang magpanggap na patay. Ikaw na ang mag-perform. Ay, palaka ako, gustong kumain ng gansa. Hahaha, aray. Palaka ako. Gustong kumain ng gansa. Kaya pala gusto ng ibang maging kontrabida. Ang sarap pala ng pakiramdam kapag may tinatapakan ka. Ang saya-saya, hahaha. Kuya Chen, ikaw ang dahilan ngayon. Naranasan ko rin maging kontrabida. Haha. Ako'y isang palaka na nangangarap sa isang gansa. Hindi ba't si Sun Ziang, ang panganay ng pamilya Sun? Bakit ganyan ang lagay mo? Dati yang yabang-yabang mo. Ngayon, ganyan ka na. Ay, nakasagutan mo yata ang isang malaking tao. Chen Qingyang, papatayin kita talaga. Ang pamilya Zhan, ang unang malaking pamilya, ang unang babaeng mandirigma, si Yuye, at ang prinsesa mula sa silangan, ang banal na dalaga mula sa kanluran. Mga dose-dose ng grupo ang nagtatanong tungkol kay Chen Qingyang. Mukhang kailangan siyang imbestigahan. Sobra na si Chen Qingyang. Pinatalsik lang naman namin siya. Bakit hindi na siya umuwi sa buong araw? Sa tingin mo, dahil sa galit, hindi na siya babalik? Ah, may naghahanap-hanap pala sa kanya. Wala akong hinahanap-hanap. Naku, nagdeklara na sina Chen Qingyang at Miao Tzu. Kailan nila ipinahayag? Hihi, sinabi mo pang wala kang hinahanap. Sheng Xiaoming, gusto mo bang masaktan? Hahaha, yaw, tingnan mo. Chen Qingyang. Nagkita na naman tayo. Oy, si Liu, nawala na agad ang tama ng alak kagabi. Huwag kang magsalita. Nagsuka ako buong gabi. Hanggang ngayon, masakit pa rin ang tiyan ko. Ay, masakit ang tiyan. Dapat magpahinga ka ng maayos sa kama. At dahil mahina ka na nga, mas kailangan mong alagaan ang sarili mo. Gusto mo bang tingnan kita? Ngayon ka pa natakot. Sabihin ko sa iyo, mga eksperto ang mga kasama ko ngayon. Kung hindi kita papaghigayin sa ospital ng kalahating buwan, babaliktarin ko ang pangalan kong Liu. Hoy, sandali. Hindi ako ang uminom sa'yo, sigaw Hongye. Doon ka maghanap. Hahanapin ko rin siya. Pero ikaw, AMM, maghintay ka lang sa kamatayan. Sigurado ka bang ayaw mong pag-usapan? Pag-usapan? Walang pag-uusap. Six, atakihin. Liu Xuan, huminto ka. Chen Qingyang, kapag may problema, sa likod lang ng babae nagtatago. Isa kang duwag. Kung hindi ka duwag, kung may lakas ka,
Harapin mo si Chen Qingyang ng mag-isa. Si Chen Qingyang, para sa iyo. Isang daliri lang, sapat na. Katawa-tawa. Ako, ang panganay ng pamilyang Liu, bakit ko haharapin? Isang taong galing sa probinsya, nang mag-isa? AME, Meng Yao, umalis ka nga diyan, kundi magiging masama ang araw mo. Hindi ako aalis. Huwag kang mag-alala, kaya ko ito. Grabe, Kuya Qingyang ang galing mo. Ako, ikaw, hoy, teka lang. Hinay-hinay, hintayin mo ako. Boss Kian, tulungan mo ako. Bibigyan kita ng 800,000. Chen Qingyang, may lakas ka ng loob na galawin ako. Mamaya, magagalis si Boss Kian sa'yo. Kanina ang yabang-yabang mo ah. Sus Mariosep, itinapon mo ako. Eh di suntukin mo ako kung kaya mo. Chen Qingyang, huwag kang magmalabis. Tigil. Hoy, Boss Kian. Boss Kian. Oh, Boss Kian, dumating ka na. Sa wakas dumating ka na. Tulungan mo akong durugin si Chen Qingyang, walang kwenta. Chen Qingyang. Chen Qingyang, yabang ka pa? Kuya, magandang araw po sa inyong dalawang ate. Kuya? Ha, hindi ako. Kuya, magandang araw po sa inyong dalawang ate. Ang mga taong ito, ano ba, mali-mali ang tawag. Nakakatuwa naman ang ate. Boss Kian? Tama ka ba? Paano siya naging kuya mo? Baka nagkakamali ka? Gago ka. Nagtuturo ka sa akin? Ah, may lakas kang loob na guluhin ang kuya ko. Parang ginagago mo na ako. Kung hindi kita paparusahan ngayon, paano na lang ang pangalan ko dito? Boss Kian, binigyan kita ng 800,000 ah. 800,000? Tangina mo. Ngayon, bibigyan kita ng pinakamagandang ospital. Tara na, mga tol, gawin na natin to. Aray, ay ko po. Okay na ba sa inyo ang ganoong pagtrato? Sobrang okay. Sige. Tara, uwi na tayo. Teka, may tinatago ka ba sa akin? Sabihin mo, saan ka galing ngayon? Naglibot-libot lang. Nag-ikot-ikot lang. Eh bakit may amoy ka ng aoksu? Naku, naamoy mo pa yon? Nag-date ka ba ni Aochu? Iniwan nating mag-isa si Yao Yao sa bahay. Nag-alala pa siya sa'yo buong araw. Kawawa naman. Ay, tama na, huwag ka nang magdrama. Inimbita ako ngayon ng Wuji Sect. Ng Red Fire Hall para magbisita. Kasama lang si Mei Aoxi. Wala namang nangyaring masama. Wujisek. Bakit kayo nag-aalala? Pinakamalaking grupo ng martial artists sa Zilan City ang Wujisek. Ah, okay ka lang ba? May nasaktan ka ba? Paano ka nakalabas? Naglaro lang kami ng ilang games ng bilyar, tapos umalis na kami. Ganun lang, pinalaya ka nila? Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo sila. Pagod na ako, matutulog na ako. Ginoong Liu, tinawag ko kayo dito. Para magbigay ng misyon sa inyo. Ginoong Liu, hindi talaga namin. Ayang talunin si Chen Qingyang. Humanap na lang po kayo ng iba. Huwag kayong mag-alala, hindi kayo ang lalaban kay Chen Qingyang. E sino? Meng Yao. Ilang araw na, hindi pa rin pumupunta si Mi Aochu. Gusto ko pa namang panoorin kung paano sila mag-agawan ni Yao Yao kay Chen Qingyang. Chen Qingyang, lumabas ka. Ikaw, Ah, huwag kang magkakamali, ako kami. Kami, ganoon nga ang nangyayari. awayin mo. Gusto lang niya, pero hindi niya magawa. Ano, minamaliit mo ako? Halika, Gusto ko ring humalik. ganito talaga ako, kung ayaw mo, i-cancel mo ang kasal. Bakit ikaw lang ang masusunod? Hindi ko ay ka-cancel. Ah, hindi. Sige, simula ngayon, gabi-gabi. Pipili ako ng iba. Walang hiya. Sige, pwede mong i-cancel ang kasal. Bukas, birthday party ng katay ko. Kung magugustuhan ko ang ipapakita mo, papayag ako na i-cancel. Ah, sinabi mo yan ha? Huwag kang magbabago ng isip. Ah, saka pag-usapan din natin ang bayad sa cancellation. Pag-isipan mo muna kung paano ka magpapakita. Tara, bumili tayo ng damit. Bumili ng damit. Gusto kong si Kinyang.
Ang suot na damit ko ang isuot sa birthday party. Maganda ito. Ay, ito. Ito ang bagay na bagay kay Kinyang. Hindi maganda ito. Ito ang maganda. Subukan mo ang akin. Sulit. Ay, pasok. Okay na ako sa suot ko. Hindi pwede. Dapat pumili tayo ng magandang damit para sa'yo ngayon. Sandali. Pupunta muna ako sa CR. Sasamahan kita. Ay. Sa wakas, makakapagpahinga ng konti. Chen Qingyang. Nawawala si Yao Yao. Shen Xiaoming. Nagpapanggap ka na naman sa akin, no? Hindi. Paglabas ko sa CR, ala na si Yao Yao. Hindi ko na siya nakita mula noon. Bitawan mo ako. Hoy. Tulungan mo akong imbestigahan ang plaka ng sasakyan. At isang numero ng telepono. Liu Xuan. Kahit mamatay ako, hindi ako sasama sa'yo. Hahaha, hindi ako nagmamadali, mamaya magmamakaawa ka sa akin. Masatisfy kita. Anong ginawa mo sa akin? Binigyan lang kita ng konting pampagana. Hindi magtatagal, mararamdaman mo ang kalungkutan at pangungulila, at ako. Ang magsasatisfy sa iyo ng lubusan. Walang hiya ka. Walang hiya na yan? Si Chen Qingyang, mas walang hiya pa sa'yo. Ang tagal ninyong magkasama. Ilang bises na kayong nagwalang hiya. Si Chen Qingyang, hindi siya. Kasing halang ng utak mo. AMEA, mas maganda yun, tiyak kong masasatisfy kita. Bitawan mo ako. Nakalimutan kong sabihin, kapag lumaban ka, mas mabilis ang epekto ng gamot sa katawan mo. Putangina mo. Ayaw mo ng mabuti, gusto mo ng masama. Ako, ang panganay na Liu, saan ako nahuhuli sa probinsyanong yon? Mas magaling si Chen Qingyang kaysa sa'yo. 1,000 beses siyang mas magaling, 10,000 beses. Tingnan natin. Ngayon, unahan kitang matulog. Chen Qingyang. Kung gusto ka pa niya. Kumusta? Mainit na ba ang pakiramdam mo? Huwag kang mag-alala, masasatisfy kita ngayon. Ibitaw mo ako. Pigilan mo. Ikaw na naman, tunggaling probinsya. Palagi kang nakakasagabal sa akin. Hinampas mo ako? Hinampas ka lang, yan pa nga ang magaan. Binigyan ka ng magulang mo ng kamay at paa. Para mang-api ng babae, yun ba? Hinampas mo ako, putangina mo. Di ka pa rin natuto? Papatayin kita. Sa ibang manyak, titigilan ko lang ang kanilang pressure points. Pero ikaw, di ka karapat-dapat. Mingyaw, tiisin mo lang, tutulungan na kitang maalis to. Qingyang, ikaw ba yan? Ako. Ako ang magbabantay sa'yo. Nasaan si Liu Xuan? Huwag kang mag-alala, hindi na siya muling manging-api ng babae. Masyadong malakas ang epekto ng gamot sa'yo, hindi pwedeng diretso ang acupuncture. Halika, dalhin kita sa malamig na paliguan. Ayoko.
Chen Qingyang, manyak ka ba? Mali ang akala mo, hindi yan tulad ng iniisip mo, ako. Nilagyan ng gamot si Minyaw. Nilagyan mo ng gamot si Yao Yao. Buti na lang sumunod ako. Nag-aalala ko. Kung hindi, sasamantalahin mo ang aking Yao Yao. Ay. Si Liu Xuan. Hindi ba siya nagawa ng masama kay Yao Yao? Ay, wala. Dalhin mo siya sa malamig na paliguan. Yao Yao, gising ka na. Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Okay lang ako. Nasaan si Chen Qingyang? Nabantayan ka niya ng matagal. Kakagising lang niya kanina. Huwag kang magpadalos-dalos, wala akong ginawa sa'yo kagabi. Chen Qingyang, iniisip mo bang mababa ako? Ano na naman? Kagabi, humingi ako ng humingi sa'yo. Bakit hindi mo ako hinawakan? Hindi ka balasing kagabi? Hindi ko naman pwedeng samantalahin yon, di ba? Ngayon, malinaw na ang isip ko. Ako. Hoy, Chen Qingyang, birthday party ng katay ko. Pupunta ka ba o hindi? naku. Birthday ng katay ko ngayon. Di ba pwedeng mag-formal ka man lang? Ay, pare-pareho lang ang magagandang itsura. Ako lang ang may kakaibang kaluluwa. Sapat na yan. Mukhang hindi mo nga talaga inisip ang birthday party ng katay ko. Si Outsui nga. Tingnan mo ang suot niya. Paang pulubi. Birthday ni Uncle Ming ngayon. Sa ganitong importanteng okasyon, papayagan ba siyang pumasok? Palayasin niyo siya. Sandali, Son Ziang. Birthday ng katay ko ngayon. Wala kang karapatang mag-utos. Outsui, para sa ikabubuti mo to. Ay, young Master Son, sa halip na maghasik ng lagim, mas mabuting alagaan mo na lang ang sarili mo. Yung huli kang umakyat sa bahay ni Aoxoy, gumaling na ba ang tuhod mo? O, at yung isa pa bago noon, sigurado ako hanggang ngayon. Nasa puso mo lang, wala sa gawa. Chen Qingyang. Maghintay ka, babayaan ko lahat to. Sige, maghihintay ako. Kanina mo sinabi kay Sun Ziang, nasa puso lang, wala sa gawa. Anong ibig sabihin nun? Wala lang. Pinatay ko lang ang ilang pressure points niya. Temporaryong nawalan siya ng kakayahan sa gumagana. Kaya pala galit na galit siya sa'yo. Ang lupit mo naman. Ay, ayaw ko rin sana, pero lagi niya akong inaapi. Si Sun Ziang, isang taong hindi nakakalimot ng sama ng loob. Mag-ingat ka sa kanya, baka bigla ka na lang atakihin sa likuran. Ikaw ba talaga si Mei Aoxoy? Bakit bigla kang nag-aalala sa akin? Chen Qingyang, mas maasikaso ko pa ang aso kaysa sa'yo. Hintayin mo ako. Uncle Mi, ito ang Pain and Crane Longevity painting na. Nakuha ko sa halagang 28 milyon. Sana'y magkaroon kayo ng mahabang buhay at kasaganaan. Pinyang. Nandito ka na. Mga kasama, ipakilala ko sa inyo. Ang aking mabuting manugang na si Chen Qingyang. Pinyang, batiin mo naman ang mga tito at tiyuhin. Wala siyang dalang regalo, siguro nahihiya siyang magsalita. Birthday ng biyenan, wala man lang handog, hindi talaga tama yon. Nga, ang dumi-dumi ng suot. Siguro nandito lang para makiride sa kayamanan ng pamilya Mi. Malayo siya kay Young Master Son. Hindi ko alam kung bakit siya nagustuhan ni Ao Chu. Ay, okay na yung nandito siya. Pangalawa na lang ang regalo. Hoy, Chen, kung ako sa'yo, alis na lang ako rito ngayon din. Huwag mo siyang pansinin. Paano mo nalaman na wala akong regalo? E di ipakita mo. Oh, tingnan mo ang itsura mo. Hindi pa umabot ng 500 piso lahat-lahat. Baka nahihiya ka kasi mura ang regalo mo. Kaya ayaw mo ilabas? Sige, ilalabas ko na talaga. Ano to? Basahan panghugas ng plato? Ah, regalo naman yan. Basta naramdaman ang pagmamahal, okay na. Hindi importante ang halaga. Uncle Mi, buksan mo na yan, Uncle, para makita ng lahat. Ito ang regalo sa akin ni Kinyang. Itignan ko na lang mamaya. Uncle Mi, buksan mo na. Tingnan mo naman. Buksan mo na, buksan. Sex na, Uncle Mi. Ay. Ang liit-liit naman ng ginseng na to. Ito ba, yung mura mong ginseng na binili sa palengke? Pa sa sabaw? Di ba? Ang pinakamasama sa tao ay yung nagkukunwaring marunong. Ako, nagkukunwari?
Tingnan ninyo. Magkano kaya ang ginseng na to? 50 o 100 piso? Hoy, Chen. Sabihin ko sa'yo, ang basurang yan ay hindi karapat-dapat sa birthday party ni Uncle Me. Tigil. Anong ginawa mo? Sinira mo ang isang 9-grade revival ginseng. 9-grade revival ginseng. Ang alamat na kayang buhayin ang patay at tagalingin ang buto. Iyan mismo, kahit sa Medical Immortal Peak. Bihira lang makakita ng ganitong banal na gamot. Narinig ko, may nag-alok ng 50 milyon para lang sa isang ugat nito, pero hindi nakuha. At ito, buo at napakaganda ng itsura. Siguro aabot ng 300 milyon. 300 milyon? Kung i-action to, simula pa lang, 500 milyon na. 500 milyon? Niloloko nyo ba ako? 500 milyon? Ninakaw ko lang to sa pharmacy ng master ko. Ganito pala kamahal to. Sana ibinenta ko na lang. Pambili ng kasal kay junior sister. Hindi ko akalain, nagbigay ka ng ganito kamahal na regalo. Sobrang doubtful mo. Ah, walang anuman. Medyo mahina ang katawan ni Uncle May. Ibigay ko na lang para magpalakas siya. Mabuti. Talagang karapat-dapat kang maging manugang ko. Hahaha. Sonziang, kung hindi ka naniniwala, magpatingin ka sa eksperto. Pero pagdating ng panahong yon, baka hindi na 500 milyon ang halaga nito. Impossible. Ako. Ikaw ba ang nagnakaw nito? Siya ay isang. Saan siya kukuha ng pera para sa ginseng? Nakalimutan mo na ba ang dating trabaho ko? Pinitas ko itong ginseng sa bundok. Sonziang, magbabayad ka ba o hindi? Babayaan ko. Hoy! Ipatong mo na lahat ng stocks at funds ko. Bilisan mo. Hoy ate, pwedeng hiramin ang 2 bilyon? 5 bilyon na ang pumasok sa bangko. Maraming salamat Young Master Son. Gusto mo bang uminom muna? Uminom ka. Akala ko mahirap mag-ipon ng pampamana sa babaeng manliligaw. Mamaya, hanap tayo ng paraan para makaalis. Kinyang, Aotsue, halika. Magsaludo na kayo sa mga tiyo at tito. Salamat sa pagdalo ng mga tiyo at tito. Ay, ang saya-saya ko ngayon. Dati, sobrang abala ako sa trabaho. At hindi ko masyadong naalagaan si Aotsue. Pero ngayon okay na. May tao na ang mag-alaga at magmamahal kay Aotsue para sa akin. Sinasamantala ko ang okasyong ito. Naku, sasabog na ang matanda. Gusto niyang gawin itong dalawa. Anong nangyari? Mabuting manugang? Hindi ba't napagkasunduang kansilahin ang kasal? Bakit naging engagement na? Hindi ko alam, pero okay lang din. Para hindi na maghintay si Mengyao. Naku, sinabayan niyo ako. Tito May, bata pa kami ni Aoksue. Pag-usapan natin ang kasal sa ibang pagkakataon. Ah, nagmamadali ako. Halika, yalay natin ang mga baso. Yangat ang mga baso. Halika, tagay tayo. Kinyang. Mukhang lasing na si Aotsue. Dalhin mo siya sa taas para magpahinga. Sakto, wala akong pagkakataong makaalis. Sige. Tama na, huwag kang magkunwari. Alam ko ang tolerance mo sa alak. Mainit ang init ko. Kinyang, Aotsue. Magsaludo na kayo sa mga tiyo at tito. Ay, ang matandang ito, naglagay pala ng gamot. Anak at manugang, ito lang ang magagawa ni tatay. Ayon na ang bahala, sana sa loob ng 10 buwan. Maging lolo na ako, hindi na kayo abalahin ni tatay. Hahaha. Ni Aoksue. Nababaliw na ba ang tatay mo sa gusto ng apo?
nawala na ang epekto ng gamot. Sabi mo sa tatay mo, ano ba itong birthday party? Mukhang masamang plano. Hindi ko kayang labanan, pero kaya kong umalis. Ay, nakalock ang pinto. Paano ka aalis? Kung gusto kong umalis, hindi nila ako mapipigilan. Paalam. Mengyao, bakit ka nandito? Chen Qingyang, gusto mo ba talaga ako? O si Mi Oxy? Ano ibig mong sabihin? Hindi ba't sinabi mo bago ka pumunta dito na ayaw ka sa kasal? Bakit ngayon mag-a-announce ka na ng kasal? Hindi kailan tayo. Mahal, nakalimutan mo na. Sa birthday party lang ng katay ko kanina. Nagawa niyo na pala. Nagawa niyo na ang gabi ng kasal. Hindi kailan tayo. Ay, tignan mo, kinain mo na, nakalimutan mo pang punasan. Ito ba ay? Chen Qingyang, talagang isa kang tunay na gago. Hindi, Mengyao, pakinggan mo muna ang paliwanag ko. Anong kasalanan ang ginawa ko sa nakaraang buhay para magkagulo sa inyong mga babae? Hindi ba ako pwedeng magkaroon ng katahimikan kahit sandali? Maliban na lang kung i-cut off mo ang relasyon mo kay Mengyao. Kung hindi, hindi ka kailanman. Sige, babalik na lang ako sa bundok para mag-isa. Paalam! Hindi na tayo magkikita pa. Chen Qingyang, hindi ka makakatakas. Kung ayaw ka na kay Oxy, maging boyfriend mo na lang ako. Ha? Sige na, mas mabuti pang bumalik sa bundok at pakasalan ang junior sister. Chen Qingyang, bumalik ka. Yao Yao, may problema sa kumpanya. Dali, pumunta ka sa Quechuang Building. Tumigil! Saan galing ang pulubi na to? Bawal pumasok. Sandali lang, tatawagin ko ang taong susundo sa akin. Ano? Bakit ako na-block? Why, umalis ka na lang. Huwag kang magpanggap dito. Nakakaabala ka sa trabaho namin. Mukha ka namang pulubi. Kahit maglinis ng siya sa loob, hindi ka karapat-dapat. Kung itutulak niyo pa ako, magiging dahilan yan para gumanti ako. Ay, gusto mo bang maggulo? Mukhang kailangan na talagang gumawa ng aksyon ngayon. Tumigil. Mapapatunayan ko na siya ang boyfriend ni Boss Meng. Pwede na ba siyang pumasok ngayon? AME, hindi. Maliban na lang kung si Boss Meng mismo ang bumaba para sunduin siya. Kung hindi, paano namin malalaman kung totoo o hindi? Sige, sige. Talagang magagaling na empleyado ng kumpanya. Boss Liu, huwag kayong mag-alala. Nandito lang kami para bantayan ito para sa inyo. Kahit langaw, hindi makakapasok. Mabuti. Kapag na-acquire ko na ang kumpanya ni Mengyao, agad-agad kayong dalawa ang tataas ng posisyon at sahod. Lalo na, tandaan nyo, ang probinsyanong to, huwag niyong papasukin sa anumang paan. Chen Qingyang. Kapag na-acquire ko na ang kumpanya ni Mengyao at naging industriya ng pamilya Liu, siguradong magmamakaawa siya at maglilingkod sa akin. Paalam na, yung Master Liu. Yabi na talaga ito. Hanggang ngayon, ang kumpanya ni Yao Yao. Hindi pa na-acquire, pero nagmamadali na silang. Magpabango kay Liu Xuan. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang mga partner ni Yao Yao, tumawag ngayon kay Yao Yao para i-terminate ang partnership. Ngayon, naipon ang produkto at nasira ang cash flow. Gusto ng pamilya Liu na bilhin si Yao Yao sa pinakamababang presyo. Para wala siyang pagkakataon na tumanggi. Mukhang lahat ito ay plano ni Liu Xuan. Ang pinakamahalaga ngayon ay makapasok agad sa kumpanya. Hintayin mo ako sandali. Ano ba ang gagawin mo? Hi! Tara na. Mengyao. Pirmahan mo itong acquisition contract. May 1 bilyon ka pa. Kung hindi, kapag nabangkarote ang kumpanya, wala ka ng isang kusing. Liu Xuan, huwag kang mag-asa, hindi ko ibebenta ang kumpanya. Hindi mo pa rin ba iniisip na may kumpanyang bibili sa'yo sa halagang 10 bilyon? Sasabihin ko sa'yo, kapag gusto ng pamilya Liu, walang makakapigil. Walang hiya. Walang hiya na? Paano kung sasabihin ko sa'yo na ang iba pang kumpanyang nakikipagtulungan sa'yo ay napipilitan ding itigil dahil sa pressure ng pamilya Liu? Sige, marami akong oras para makipaglaro sa'yo. Pero kung bukas na, wala ka ng 1 bilyon,
Oo naman. Nakapasok ka pala rito. Lagi mo akong sinisiraan. Palayasin niyo siya. Liu Xuan, hindi pa sayo ang kumpanyang ito. Sige, ngayon, sa harap mo. Akar ko ang kumpanya ng babaeng yan. Tingnan natin ang gagawin mo. Yaw, magkano ang kailangan mo? Kailangan ng hindi bababa sa 5 bilyon para malampasan niya ito. Pero sa itsura mo, mukhang wala ka pang 5,000. Paano kung makakapaglabas ako ng 5 bilyon? 5 bilyon? Hahaha. Kung makakapaglabas ka ng 50 milyon, luluhod ako at tatawagin kitang tatay. Pero kung hindi mo kaya, lumabas ka dito. Huwag ka nang muling lumapit kay Meng Yao. Sige, tatanggapin ko ang iyong pag-aampon. 5 bilyong piso ang naipasok sa iyong bank account. Chen Qingyang, saan mo nakuha ang ganyang kalaking pera? Galing lang sa langit. Paano nakakuha ng 5 bilyon ang isang dukhang tulad mo? Naiintindihan ko na. Nagtutulungan kayong dalawa para lokohin ako. Impossible. Lumuhod ka ngayon at humingi ng tawad kay Meng Yao. Patawarin kita sa pagkakataong ito. AMEA, akala mo ba ang pera lang ang makakalutas ng kanyang mga problema? Lahat ng aming mga kasosyo ay binayaan na ng pamilya Liu. Walang bibili ng iyong mga produkto. Tingnan natin kung paano mo haharapin ito. Gauhong Uyo daw, Boss Kian. Parang wala silang magagawa. Ni Aoksu. Hindi ako makikiusap sa kanya. Kahit ang dati kong kasintahan, hindi rin. Masyadong malayo. AMEA, ngayon, kayo naman ang dapat lumuhod at makiusap sa akin. Ako? Lumuhod. Ako ang tagapamahala ng departamento ng Wujisek. Lahat ng iyong mga produkto, amin na. Wujisek, bakit nila ako tutulungan? AMEA, Meng Yao, kung magpe-pretend ka, pumili ka naman ng kapani-paniwala. Ang Wujisek ay isang bagay na kahit ang aming pamilyang Liu ay hindi kayang guluhin. Ang maliit na kumpanya mong ito. Sino ang nag-utos sa iyong tumayo? Paalisin mo na siya. Hoy, kuminto ka. Tama si Meng Yao. Umalis ka. Wala ka bang gustong ipaliwanag sa akin? Ano ang ipapaliwanag ko? Ang pagpapakasal mo kay Mei Aoksoy. At kung ano ang nangyari sa hotel ninyo. Hindi ka naman naniniwala sa akin, kaya bakit pa ako magpapaliwanag? Kung hindi mo ako pagpapaliwanagan, paano mo malalaman na hindi ako naniniwala? Hay sige na nga. Kaya, Ganun lang kasimple. babalik na rin naman ako sa bundok para magretiro. Paano ko naman kayang lokohin ka? Babalik ka sa bundok. Hindi ko hahayaang umalis ka. Ano naman ang gagawin ko dito kung mananatili ako? Manonood lang ba ako araw-araw habang nag-aaway kayo ni Miaoxi? Ako, nakapag-ipon na ng pera. Naku, nawala rin ang pera. Mukhang hindi talaga ako makakaalis. Totoo. Ano yun? Nasa labas siguro si Xiaomeng naghihintay sa atin. Sabay na tayong umuwi para kumain. Xiaoming. Hindi rin makontak si Xiaoming. Baka hinuli siya ni Liu Xuan. Imposible, hindi magagawa ni Liu Xuan mag-isa yon. Nakidnap si Xiaoming nang walang kumikibo. Nasabi ba niya sa'yo tungkol sa pamilya niya? Wala, bakit? May hinala ako. Alam mo ba kung ano ang pangalan ng pinuno ng Wujisek? Shen Wuji. Ang ibig mong sabihin, baka ka mag-anak siya ni Xiaoming. Baka siya ang humingi ng tulong ng Wujisek para sa'yo. Akala ko ikaw yun. Ano sa palagay mo? Baka tumakas din si Xiaoming para sa kasal. Hindi naman siguro ganoon ka pangyayari. Tara, puntahan natin ang Wujisek.
Teritoryo ng Bujisek, bawal ang hindi inaanyayahan. Pakiusap, ipaalam mo na si Chen Kinyang ang humihingi ng pakikipagkita. Walang imbitasyon, walang pagpupulong. Wala na bang pag-usapan? Umalis ka na, kung hindi, magiging marahas kami. Sa pagiging magalang nyo, ayaw ko sanang manakit. Pero nagmamadali ako. Alam mo pa palang umuwi. Naglibot lang naman ako ng ilang araw. Sa panahong wala ka, alam mo ba kung ilang tao ang pinapahanap ko sa'yo? Bakit mo ako hanapin? Adult na ako. Hindi ako mawawala. Alam mo ba kung ilang grupo at individual ang gustong pumali sa Wujisek? Kapag nakilala ka bilang nag-isang anak ko habang nasa labas, hindi mag-atubiling kidnapin kanila. Pagawing panakot sa akin. Wala naman akong nangyari, di ba? Huli na ang lahat kapag may nangyari. Bukas, ipili ako na mapapangasawa mo. Mula ngayon hanggang sa ikasal ka, hindi ka nalalabas ng bahay. Ayokong magpakasal. Hindi pwede. Hindi ka magiging responsible hanggat di ka nagpapakasal. May boyfriend na ako. At buntis na ako sa kanya. Ano ang pangalan niya? Siya ay si Chen Qingyang. Siya na naman? Sino nang tumatawag sa akin? May tapang ka. Pumasok sa aking tahanan ng Wujimen. Hindi lang pumasok, kukunin ko rin si Xiaomeng. Lolo, hindi ko sinasabi, pero anong panahon na? Hindi na uso ang arranged marriage. Tinuturuan mo ba ako? Hoy, teka. Kung gusto mong mabuhay pa ng ilang taon, huwag kang magpadalos-dalos. Binabantaan mo ako? Ikaw ang nakakaalam kung banta ba o hindi. Lumabas kayong dalawa. Magpatuloy ka. Marami kang nakatagong sugat, pinipigilan mo lang ng iyong ngili. Pero may problema ang paraang iyan. Sa bawat gamit mo nito, humihina ang pagsupil mo. Sa mga taon mong pinamahalaan ng Wujimen, maraming beses kang napilitang gumamit nito. Talagang tunay na estudyante na matandang iyon, may kakayahan ka. Kilala mo ang aking guro. Higit pa sa pagkakilala. Hala, may chismis pala. Sabihin mo nga. Chen Qingyang. Gamutin mo muna ang tatay ko. Tama. Matanda, mag-deal tayo. Gagamutin ko ang mga lihim mong sugat. At iwan mo akong kunin si Xiaomeng deal. Sige, papayag ako. May 12 nakatagong sugat ang senior sa mga internal organs at meridian. Wala nang buo. Kahit dumating ang guro mo, baka hindi pa rin magamot ang sakit ko. Sa ganyang kakayahan mo, mag-ipon ka na lang. Basta kahit maibsan lang. Totoo. Kahit dumating ang guro ko, baka hindi talaga magamot. Chen Qingyang, ano nang gagawin? Mag-isip ka ng paraan. Hindi ko naman sinabing hindi ko kaya. Talaga? Ikaw? Sa tingin mo, mas magaling ka pa sa guro mo? Hindi ka ba natatakot masiraan ng boses sa pagmamayabang? Kung puro salita ka lang, huwag mo na lang gamutin ang sugat ko. Tatay, napakagaling talaga ni Chen Qingyang. Kahit gaano pa siya kagaling, hindi maaring lampasan ng estudyante ang guro. Kahit na matanda na, sakim at malibog, at hindi marunong rumespeto sa sarili niyang edad. Pero kilala siya bilang Diyos ng medisina. Walang makakapantay sa kanyang galing sa panggagamot. Sa buong mundo ngayon, isang batang wala pang alam. Ang hindi alam kung ano ang kanyang kaya. Ayaw mong gamutin. Eh di ba eh? Matigas ang ulo. Sinong nagsabing hindi magaling ang estudyante kaysa sa guro? Chen Qingyang, huwag kang umalis. Tatay, talagang magaling siya. Si Boss Kian at Tito Mi ay kanyang ginamot at gumaling. Totoo ba? Mabuti. Humihingi ako ng paumanhin sa aking pagiging padalos-dalos. May 500 milyon dito sa card na ito. Kung mapapagaling mo ang sakit ko, lahat ng pera dito ay sa iyo. 500 milyon? Sandali, hindi ka ba nanloloko sa akin? Sa buong buhay ko sa mundo, hindi pa ako nagsinungaling. CJ. Mabuti, Chen Qingyang.
Nasiyahan ako sa iyo. Ipinapangako ko sa iyo si Xiaomeng. Ha? Eh yung 500 milyon ko. Iyon na rin ang dote para sa pag-asawa mo sa anak kong babae. Hindi lolo. Niloloko mo ba ako sa mga salita? Si Xiaomeng ang tanging anak kong babae. Kapag namatay na ako, lahat ng ari-arian ng Wuji set ay mapapasa iyo. Pag-isipan mong mabuti kung ano ang pipiliin mo. Tatay, Sa totoo lang, nagsinungaling ako nang sabihin kong boyfriend ko si Chen Qingyang. huwag mo siyang pilitin. Kung ayaw mo siyang pakasalan, pwede naman. Pero kailangan mong sumang-ayon sa 3 kondisyon ko. Una, putulin ang relasyon mo kay Mi Aotsue at Meng Yao. Pangalawa, putulin ang relasyon mo sa matandang iyon bilang mag-aaral. At maging estudyante ko. Para putulin ko ang relasyon ko sa aking guro. Ano? Ayaw mo sa kondisyong ito? Tatay, paano mo siya mapipilit na magtaksil sa kanyang guro? Ayos sa akin yon, pero yung iba hindi. Yung pangit kong guro, nainggit sa akin dahil divine middle technique na mas magaling kaysa sa kanya, ay nag-ayos ng mahigit 10 kasunduan sa pag-aasawa para sa akin. Sawa na ako sa pangit na divine Dr. Peak na yon. Yung matandang iyon. Noong bata pa, paulit-ulit na kinuha sa akin ang mga babae. Ngayong matanda na, ginagawa niyang eksperto sa pag-ibig ang kanyang mga estudyante. Grabe na talaga. Ganyan ka rin noong bata ka. Siyempre naman, isang matagumpay na lalaki ay dapat may ilang babaeng kaklose pa maging ganap. Tatay, nangahas ka palang magloko sa likod ni nanay. Ay, kabataan lang yon, walang muwang. Ngayon, tumino na ako. Hoy, dahil ayaw mo sa matandang yon, hindi na kita pipilitin. Kukunin ko na si Xiaomeng. Kahit ilan pa ang babae sa buhay mo, sa bahay. Dapat may pwesto ang anak ko. Naiintindihan mo? Tatay, ano pong sinasabi ninyo? Seryoso po ba kayo? Kapag hindi mo naprotektahan si Xiaomeng, pananagutin kita. Sex na. Ay nga pala, halos nakalimutan. Ito, Luna Salason. Ako, ang pinuno ng Wuji Sec. Sino ang maglalason sa akin? Pindutin mo ang 1 pulgada sa ibaba ng atay mo, masakit ba ng bahagya? Ang trabaho ko lang ay magpalunas. Kung sino ang naglason sa'yo, ikaw na ang bahala mag-imbestiga. Chen Qingyang, hindi muna ako sasama sa iyo. Gusto kong alagaan si tatay. Ayaw kong sumama ka sa akin, napakasaya ko talaga. Umalis ka. Hindi ba sumaklolo ka? Nasaan si Xiaomeng? Sayang, huli na. Ikakasal na. Isang araw lang ikakasal na? Ang lalaking ikakasal, napakagwapo, matangkad at matangos. May mukhang parang jade, matanglawin ang mga mata. Suot puting pang-itaas, itim na pantalon. At puting sapatos. Parang ikaw ang inilalarawan mo, di ba? Sa tingin mo rin, gwapo ako, no? Nakakaloka ang ganitong karisma. Hindi talaga may tatago. Nangloloko ka pala sa akin. Hintayin mo ang gagawin ko sa iyo. Yun kasi. Masama ang pakiramdam ni Shen Wuji. Inaalagaan siya ni Xiaoming sa bahay. Ayoko marinig yan. Ano gusto mong marinig? Gusto kong sabihin mong mahal mo ako. Huwag ka nang uminom. Ganyan ka, hindi naman alam ni Qingyang. Huwag mo akong pakialaman. Ha, kung hindi ka alagaan ni Chen Qingyang, bakit ko pa alagaan? Umalis ka. Ngayon paalisin mo ako, mamaya magmamakaawa ka sa akin. Ano ibig mong sabihin? Sa alak ng anak mo. May nilagay ako. Malamang magkaka-effect ko na. Sun Ziang, sobra ka na. Ako ang sobra? Binigyan kita ng regalong milyon-milyon, hindi ka man lang kumibot. Tapos kasabot mo pa si Chen Qingyang. Ninakawan mo ako ng 500 milyon. Sino ngayon ang sobra? Kasalanan mo yan. Wala akong pakialam. Ang lahat na nawala sa akin, babawiin ko. Eitsu, kung ayaw mong mamatay ang anak mo, sumunod ka lang sa akin. Sun Ziang, kung may mangyari man kay Eitsu, gagamitin ko ang buong pamilya Mi para mabayaran mo siya ng buhay. Tio Mi, dapat bilisan mo. Kaunti na lang ang oras ni Eitsu.
Ano ba talaga ang gusto mo? Gusto kong pakasalan ako ni Tsui at magmana ng ari-arian ng pamilya Mi. Saka ko siya papagalingin. Ayoko siyang pakasalan. Tsui, tibayan mo, tatawagan ko si King Yang. Sino yan? Bakit ngayon ka tumatawag? Sa ganitong pagkakataon pa. Nalason? Paano siya nalason? Si Sun Xiang ang hayop na yun ang gumawa. Dali, pumunta ka rito. Baka mahuli ka. Sige, pupunta na ako. Baka katulad noong nakaraan. Nagsabuatan si Nagixui at Yumei para lokohin ka. Pero buhay ang nakataya. Kahit ano pa ang mangyari. Kailangan kong pumunta ulit. Sasama ako sa iyo. CJ, Tsui, tibayan mo. Pupunta na si King Yang. Ha ha ha. Yumi, naniniwala ka ba talagang yung hampas lupang yun ay kayang gawin ang lahat? Swerte lang niya noong napagaling ka niya. Sakto lang ang alam niya sa mga pangprobinsyang pamamaan. Pero sigurado ka ba na kayang mag-detoxify yun? Ha ha ha. At saka, ang lason na ito ay hindi ordinaryo. Maraming uri na malalakas na lason ang pinagsama-sama rito. Kahit dumating si Dr. Zhang, wala siyang magagawa agad. Ha ha ha. Ang lason na ito. Ako lang ang makakalutas. Ari-arian o anak? Ikaw ang magpapasya. Pumapayag ako. Mabuti. Pirmahan mo ang kontrata. Mas mapapanatag ako kung nakasulat. huwag mong pimahan. Ah, Bienan, dumating ka na rin. Kayo. Bakit kayo magkasama? Hindi ba kayo nahihiya kay Aotsu? Yumei, ayaw ko munang makipagtalo tungkol dito. Kaya muna akong makisabi. Hindi na kailangan. Umalis na kayo sa pamilya Mi. Hindi kayo welcome sa pamilya Mi. Buhay ang nakataya, pwede bang hintayin mo muna? Susunod. AME, ang utang na loob mo, hindi namin kailangan. Umalis ka. Yumei, malalim na ang lason sa katawan ni Aoksui. Sigurado ka bang ipapanganib mo ang buhay niya? Aotsu, Chen Qinyang, hindi ka pa sigurado. Kung maililigtas mo si Aotsu nagsasalita ka na agad? Akala mo ba, hindi na usad ang mundo kapag wala ka? Sun Xiang, grabe. Mababa ang tingin ko sa kababayan mo. Kung alam ko lang, dapat noon pa kita pinatay. Ang kasamaan, pumapayag sa mga masasama. Ang kabutihan, libingan ng mga mabubuti. Hindi mo ba naiintindihan yan? Ano ang mapapala mo sa pansamantalang tagumpay? Pero si Aotse, sa akin pa rin siya mapupunta. Ah nga pala Tiyumi, pirmahan mo na. Sage, pipirmahan ko. Ha. Dahil magkakapamilya na tayo ngayon, maibibigay ko na ang antidote. Kay Aotsu. Ah, kasintahan ko, di ba? Bayanan. Huwag mong inumin. May problema ang gamot na yan. Chen Qinyang, huwag kang magkalat ng maling impormasyon. Paano may problema ang gamot ko? Sun Xiang, matapang ka bang sabihin na kapag kinain ni Aoksui ang gamot mo? Hindi siya mahihina at hindi higit sa 40 taon ang itatagal niya. Ano? Nagkakalat ka? Ano ang ebidensya mo? Ano ba talaga ang nangyayari? Ang gamot na ito, maraming mapanganib na sangkap. Sun Xiang, kung wala kang tinatago. Ikaw ang uminom nito. Sage, inumin ko. Okay ka lang ba? Hoy Qinyang, gamutin mo muna si Aotsu. Aoksui, buksan mo ang bibig mo para sa gamot. Baka kailangan natin pilitin buksan ang bibig niya. Wala ng oras. Wala na tayong magagawa. Basta gumaling lang si Aotsu masaya na ako. Hindi na ako makikialam sa mga bagay ng mga kabataan. Hindi pa. Ano ang ibig mong sabihin? Ang gamot kanina ay pansamantalang lunas lang. Para tuluyang maalis ang lason, kailangan ng Taikin Shenzhen para maayos ang mga ugat. At sabay na paliligo sa gamot. Ah, ibig sabihin, kayong dalawa ay... Magkakasamang maliligo. Sige na, binibini ang natitirang lason sa iyong katawan. Ay, naalis ko na. Aalis na ako. Hoy, Chen Qinyang.
Nakita mo na ang buong katawan ko. Gusto mo bang tumakas ng walang pananagutan? Hoy, sabi ko, binibini May kung ganoon ang paliwanag mo. Lahat ba ng doktor sa mundo ay dapat magkaroon ng maraming asawa? Kung ayaw mo akong pakasalan, wala nang saysay ang buhay ko. Ikaw, ayon ka na naman sa pagiging makulit. Umalis ka na. Ang buhay ko naman ay wala sa iyo. Sige, sabihin mo, ano ang gusto mong gawin ko para hindi ka magpakamatay? Aumanhin. Ang handaan para sa kaarawan ng aking ama. Nilinlang kita. Hoy. Ikaw nga talaga si May Auxie. Baka may pumasok na ibang kaluluwa sa katawan mo. Chen Qingyang, ano ang ibig mong sabihin? Ako. Ako pa rin si ate. Bigla kang naging seryoso, ako ay. Napag-isipan ko na. Ako pa rin ang iyong tunay at tanging asawa. Si Meng Yaoman o si Shen Xiaoming. Mga pansamantalang relasyon lang iyon sa labas. Maari kong ipagwalang bahala. Hoy ate, hindi yun ang ibig kong sabihin, ako. Ano pa ang gusto mo? Gusto mo bang dalhin silang lahat? Dito sa bahay. Ay sige na, hindi ko may paliwanag sa'yo. Hayaan mo akong mag-isip muna. Hoy, ikaw, Chen Qingyang. Kahit tumakas ka sa dulo ng mundo, hahabulin kita. Tio, nasaan si Mengyao? Ah, noong ginagamot mo si Aotsu kanina, umalis siya ng galit. Aba, sinta ko. Ah, mabuting manugang, bumalik ka sa ibang araw. Diyos ko, tulungan mo ako. Bitawan mo ako. Uuwi na ako para matulog. Huwag ka nang magalit. Ginawa ko lang iyon para magamot siya. Nga, nagamot na ang kanyang sakit. Nahalikan mo na. Nakita mo na ang kanyang katawan. Susunod ay magpapakasal na kayo. Anong pakakasal? Bumalik naman ako dito, di ba? Bitawan mo ako. Naiinggit ka ba? Ano bang karapatan ko para magselos? Hindi naman ako ang nobya mo. Pero girlfriend kita. Sino bang nagsabi na magiging girlfriend kita? Nung unang beses tayong nagkita. Ganito ka noon. Ako si Minyaw. Hindi mo ba pakakasalan si Miyaoxi? Maging boyfriend mo na lang ako. Bitawan mo ako. Ayoko. Bitawan mo. Yaw, bumalik lang ako para kumuha ng gamit. Shen Xiaoming, ikaw na naman. Wala akong makita. Talagang bumalik lang ako para kumuha ng gamit. Huwag kang magunwari. Ay talaga, saan ba yung kwarto? Kung gusto mo talagang maranasan kung paano maging bulag. Ako mismo ang magpaparanas sa'yo ng ilang araw. Hindi. Bumalik lang talaga ako para kumuha ng gamit. Tuloy lang kayo. Ako tuloy lang tayo. Matutulog na ako. Ginoo, gusto mo bang uminom? Umalis ka, Kung ayaw mo, huwag na. Bakit galit na galit? Chen Qingyang. Hindi kita papatawarin hanggang sa huling hininga ko. Si Young Master Son at yung patay gutom na si Chen Qingyang. May galit din sa isa't isa, hindi lang galit. Kung hindi dahil sa kanya, si Miao Tsue at ang pamilya Mi ay matagal nang nasa akin. At saka, ginawa pa niya akong hindi lalaki. Kung hindi ko ito paghihigantihan, hindi ako titigil. Pareho tayo ng pinagdaanan, yung Master Son. Si Menyaw ko rin, inagaw niya. Interesado ka bang magtulungan tayo, yung Master Son? Para patayin si Chen Qingyang. Maghiganti. Sige. Sa kapangyarihan ng pamilya Son at sa yaman ng pamilya Liu, hindi ako naniniwalang makakalusot pa siya. Agay. Menyaw, narito ako ngayon para ipaalam sa'yo ng formal. Ako ang tunay at tanging asawa ni Chen Qingyang. Ikaw naman. Libangan lang niya pansamantala. Huwag kang mag-asa pa sa kanya. Ikaw na nagsasabi, may ebidensya ka ba? May kasunduan sa kasal kami. Nasaan ang kasunduan sa kasal? Ano nang karapatan mo para tingnan ko to? Hindi naman sinabi ni Chen Qingyang. Napakakasalan ka niya. Pero ako, iba. Ako ang tunay na girlfriend na kinilala niya. Girlfriend, pwedeng hiwalayan anytime. Pero yung fiance,
Hindi basta-basta mababasura ang kasunduan. Hoy, bakit tumigil na kayong mag-away? Ang saya-saya ko pang nakikinig. Mukhang gusto mo lang hintayin na magsapakan kami ni Meng Yao. Tapos, ikaw ang makikinabang sa huli, di ba? Miao Tsue, aso ka ba? Bakit ka nangangagat ng walang dahilan? Sinasabi mo, kay Chen Qingyang namin, wala kang masamang intensyon. Bakit naman? Yung Chen Qingyang ninyo. Sino ba talaga ang kay Chen Qingyang? Bakit di nyo na lang tanungin si Chen Qingyang? Ano ba to? Naku, inaantok na ako. Umuwi na ako at matulog. Hinto, sabihin mo, sino ba talaga ang gusto mo? Sa amin, kailangan kang pumili ng isa. Ang kami na yan, hindi kasama ako, di ba? Ako pipili ako. Boss Meng, nasira na ang buong production plant natin. At lahat ng supplier at client, gusto nang mag-cancel ng kontrata. Gusto na ring i-terminate ng industrial park ang lease natin. Ako na ang bahala. Hello. Outsue, may problema sa pamilya natin. Ingat na ingat ka. Huwag kang lalabas. Pa, anong nangyari sa'yo? Pa, Hello, Hoy, Chen, narinig mo na ba ang balita? Tungkol sa kumpanya ni Meng Yao at pamilya ni Mi Aotsu. Liu Xuan. At ako rin. Ginulo mo kami ng husto. Panahon na para magbayad ka. Sun Zheang. Ano ba ang gusto ninyong gawin? Kung gusto mong iligtas ang negosyo ng dalawang kasintahan mo, pumunta ka mag-isa sa abandonadong factory sa hilaga ng lungsod. Kung duwag ka, hintayin mo na lang ang balita ng pagbagsak nila. Sige, hintayin niyo ako. Yung Master Son. Hay, kayong dalawa. Ang saya-saya niyo ah. Chen Qingyang, ang tapang mo ah. Alam mong delikado, pero naglakas loob ka pa rin pumunta mag-isa. Hoy, sige na, sabihin mo na ang gusto mo. Nagmamadali akong umuwi sa mga dalaga. Gusto mo pang umuwi? Talagang hanggang sa huling hininga, hindi mo pa rin alam ang iyong kalagayan. Teka. Sabihin mo na ang importante. Kung magdaldal ka pa, gagawa na kita ng aksyon. AME. Alam kong magaling kang lumaban, pero kahit gaano ka kagaling, kaya mo bang talunin ang 3,000 mandirigma ng pamilya Son? Kakayanin mo ba ang 100 bilyong ari-arian ng pamilya Liu? Ngayon, ang aming dalawang pamilya ay nagkaisa, malakas at matalino. Dito sa lungsod ng Tsilan, kami ang hari. Hahaha. Ano, natatakot ka na? Sasabihin ko sa'yo, kung gagalawin mo kami kahit isang daliri, ang dalawang babaeng yan ay magkakagulo ang buhay. Hindi lang yan. Ipagbibili ko rin sina Meng Yao at Mi Aotsu. Sa Afrika pa mag-alok ng serbisyo. G. Liu. Bago ibenta sila sa Afrika, pwedeng paunahin muna ang mga tauhan ko? Okay lang ba? Sage. Sa oras na yon, hayaan nating makita nitong probinsyano kung paano abusuhin ang kanyang mga babae. Ang pakiramdam, siguradong nakakatuwa. Hahaha. G. Liu. Namuhunan ang pamilya Han sa mga stock ng pamilya Mi at Meng. Nabigo ang plano natin na ibagsak ang kanilang stock price. Ang pinsala ngayon ay halos 10 bilyon na. Ang pamilya Han. Iyon ba ang pinakamayamang pamilya sa Dacia? Sino ang makakapag-utos sa kanila? Sa aming mga mandirigma. Iito, paano possible yon? Hindi naman namin inaway ang babaeng mandirigma na si Yuyi. Iito, Aba, mukhang dumating na ang aking katulong. ang pamilya Han ang pinakamayaman sa Dacia. Ikaw, isang pulubi. Paano mo makikilala ang pamilya Han? At ang babaeng mandirigma na si Yuyi. Paano pwedeng makilala ng isang probinsyanong tulad mo? Marami akong kinain na kasunduan sa kasal, kaya natural marami akong kaibigan. Wala akong magagawa, ang mga kinainan ko ng kasunduan ay mayayaman o makapangyarihan. Impossible. Hindi ako naniniwala. Siguradong nagsisinungaling ka. Ay naku, tapos na ba yan? Kung magdaldal ka pa, gagawa na ako. Ano? Akala mo wala kaming backup plan? Ipapakita ko sa iyo ngayon ang dalawang babaeng yan. Haha. Akala mo ikaw lang may katulong? Dagdagan pa natin. Sige, tawagin ang mga tropa. Bigyan natin sila ng masarap na gabi ngayon. Kung gagalawin mo kahit isa sa kanila, gagawin kitang bangkay na walang libingan. Hanggang ngayon, ganyan pa rin ang tapang mo. Talagang di ka susuko hanggat di mo nakikita ang kabaong.
Chen, pinagkait mo sa amin ang pagiging lalaki, ha? Kung ayaw mong mamatay ang tatlong to ngayon, putulin mo agad ang iyong ibaba. Pakawalan mo sila, bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Kung di kita papahirapan, di mo talaga malalaman kung sino ako. Gawin na. Sinabi ko, ipagtatanggol kita. Huwag kang magpanggap walang tatawa sa'yo. Ay, tumigil ka na sa pag-iyak, mabibingi na ako. Ete, tulungan mo ako. Chen Qingyang, hindi ka pababayaan ng ate ko. CJ, hihintayin ko. Qingyang, umalis na tayo. Qingyang, hintayin natin ang kaibigan ng katay ko para maghiganti sa araw na ito. Huwag kang mag-alala. Hindi kalaban si Chayu sa akin. Chen Qingyang. Sinabi ko, magkikita pa tayo. Kayong dalawang walang kwenta, di nyo magawa ang simpleng bagay. Ako pa ang kailangang kumilos. Chayu, naalala ko, sinabi ng puno na bawal kang manakit sa akin. Bakit ang bilis mo nakalimutan? Ang matandang yon, pagkatapos ng gabi, makikipagkita na kay Hads. Ako na ang susunod na puno ng Wuji Sect. Walang mag-aalala sa kalagayan mo. Kaya pala ikaw ang laging naglalason. Kay Shen Wuji. Kapag mas marami kang alam, mas mabilis kang mamamatay. Chen Qingyang, dati hinahangaan kita. Pero dahil sa pagiging babaero mo, sa tingin ko, mas mabuti pang mamatay ka na lang. Sayang, ang galing-galing mo. Sana lang wala kang malaking ambisyon. Ano ang ibig mong sabihin? Di mo alam? Karapat-dapat kang mag-fail. Shen Wuji, buhay ka pa pala. May future medical immortal na nagpagaling sa akin. Gumaling na ako. Future Medical Immortal. Puno ng Wuji Sec, nagpupugay sa direktang estudyante ng Medical Immortal. Ano? Direktang estudyante pala siya ng Medical Immortal. Kaya pala, alam na ninyong lahat. Ako ang panganay ng pamilya Son. Di nyo ako pwedeng patayin. Palayasin nyo ako. Bigyan ko kayo ng kahit ano. Pinayagan na ako ng hari na magpasya. Ang Silan City ay magiging. Wala ng mga Son at Liu. Masaya ka na ba rito? Ikaw na ang bahala. Sage. Tara. Uwi na tayo. Huwag, gusto ko rin. Sage na. Huwag nyo akong patayin. Patawarin nyo ako. Patawarin nyo ako. Aray. Pakiusap, wag niyo na akong sundan, pwede ba? Huwag. Sino talaga ang pakakasalan? Ako, syempre. Ako. Matangkad ako, maganda, at makinis ang balat. May kurbada ako at maliit ang biwang. Mahina ako at madaling itulak. 2 beses akong iniligtas ni Chen Qingyang mula kay Sun Xiang. 2 beses din akong iniligtas ni Chen Qingyang mula kay Lutsuan. Minsan, kinuha ko ni Chen Qingyang mula sa tatay ko. Iniligtas ni Chen Qingyang ang buhay ng tatay ko. Nagbayad din si Chen Qingyang ng utang ko. Iniligtas din ni Chen Qingyang ang buhay ng tatay ko. Nakapagligo ako kasama si Chen Qingyang. Nakipaghalikan ako kay Chen Qingyang. Nakita na rin ni Chen Qingyang ang katawan ko. Aksidente. Noong unang pagkikita namin, aksidente. Kasabihin mo, sino talaga ang pakakasalan mo? Ako, syempre. Bakit hindi mo na lang ako pakasalan? Huwag, ako ang pakasalan mo. Ako, syempre. Ay nako, sige na. Ganito na lang. Kayo na lang ang mag-usap, tapos sabihan niyo ako, pwede ba? Huwag. Sino talaga ang pakakasalan? Ako, syempre. Ako. Diyos ko, nandyan na naman sila. Anong kasalanan ang nagawa ko sa nakaraang buhay? Maliit na kapatid, tulungan mo naman ako. Sino ba yung maliit na kapatid?